Isang araw, nalaman ni Tak Dong-kyung na may malubha siyang sakit at ilang buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Sa sobrang sama ng loob, nahiling niya sa bulalakaw na magunaw na ang mundo. Hindi niya alam na maririnig ito ni Myeolmang, isang makapangyarihang nilalang na nagdudulot ng kapahamakan, at biglang darating siya para baguhin ang kapalaran ni Dong-kyung, kapalit ng isang mapanganib na kasunduan. Nagsimula ang kwento kay Dong-kyung, isang web novel editor, na pumunta sa ospital para magpatingin sa doktor. Habang naglalakad, hindi niya sinasadyang nabangga ang isang doktor. Dahil medyo nawalan siya ng balanse, muntik na siyang matumba pero nasalo siya agad ng doktor. Nang itaas ng babae ang kanyang ulo, nakita niya ang isang gwapong lalaki na parang isang anghel. Ngumiti lamang ang doktor at agad na umalis. Hindi alam ng babae na ang doktor na ito ang magliligtas ng kanyang buhay. Pagpasok ni Dong-kyung sa silid ng pagsusuri, sinabi ng doktor na mayroon siyang malignant myoma. Ayon sa obserbasyon ng doktor, ito ay tila isang multifocal tumor. Ang mga sintomas ng sakit ay matinding sakit ng ulo, pagsusuka, at pananakit ng buong katawan. Hiniling ng doktor na magpa-biopsy si Dong-kyung upang malaman ang eksaktong kalagayan niya. Agad na tinanong ni Dong-kyung kung maaari bang gawin ang biopsy sa darating na weekend. Nang sagutin siyang hindi ito maaari, nagpasya siyang huwag na lamang ipagpatuloy. Ipinaliwanag ni Dong-kyung na nagamit na niya ang lahat ng kanyang mga leave sa trabaho sa loob ng ilang taon kaya wala na siyang bakasyon. Nagulat ang doktor at sinabing kung magpapaopera siya, maaari pa siyang mabuhay ng isang taon. Ngunit kung hindi siya magpapaopera, 3 hanggang 4 na buwan na lamang ang itatagal niya. Pagkaraan noon, lalala ang kanyang kalagayan, posibleng maparalyze ang kalahati ng kanyang katawan at magkakaroon ng problema sa pagsasalita. Tahimik na tumango si Dong-kyung. Pagkatapos, inilabas ni Dong-kyung ang isang blueprint at sinabi sa doktor na nai-upload at nai-promote na niya ito sa kanilang column. Kahit gaano kabisi ang doktor, umaasa siyang maipagpapatuloy ang pag-upload nito hanggang episode 70 at sana ay matapos agad ang manuscript. Magalang siyang nagpaalam pagkatapos. Samantala, ang doktor na nabangga ni Dong-kyung kanina ay nagtungo sa isang bakanteng kama sa ospital. Nagbilang siya ng 5 segundo at pagkaraan nito, biglang nagsipasok ang maraming pasyente. Kinahapunan, isang kaso ng pagpatay ang natuklasan sa lugar na nag-iwan ng 7 sugatan. Ang taong nakahiga sa kama ay ang pangunahing suspect. Napansin ng nurse na ang gwapong doktor ay walang suot na ID badge kaya tinanong niya kung saang ospital ito kabilang. Tinitigan lamang ng doktor ang nurse at agad na tila na hipnotismo ito. Lumapit ang doktor sa pasyente at iniutos na imulat ang kanyang mga mata. Bigla namang nagising ang pasyente. Karaniwan, ayaw ng doktor sa mga taong gumagawa ng kaguluhan sa kanyang nasasakupan, ang pagwasak ay karapatan niya. Ngunit may isang taong nangahas na agawin ang kanyang trabaho, kaya pansamantala niyang binawi ang kamatayan ng pasyente. Mabilis na nagsara ang sugat sa leg nito at may kung anong pumasok sa kanyang katawan. Ipinaramdam ng doktor na mas nakakatakot kaysa kamatayan ang mismong buhay. Pagkatapos, lumabas siya at nagtungo sa rooftop ng ospital kung saan nakasalubong niya ang isang misteryosong babae. Inihalin tulad ng babae ang mundo sa isang hardin ng bulaklak at sinabi niyang siya ang hardinero. Samantalang si Myeolmang, ang tagapagdala ng kapahamakan, ay parang paru-parong gumagala sa hardin. Naguluhan si Myeolmang, ilang taon na siyang walang tigil sa pagtatrabaho at tinanong kung kailan siya makakapahinga. Sinabi ng babae na makakapagpahinga lamang siya kapag siya ay naging pag-asa ng isang tao o naging isang tunay na tao. Samantala, gustong makipaghiwalay ng kasintahan ni Dong-kyung sa kanya. Bigla siyang naging ikatlong partido nang hindi niya alam at pinuntahan siya ng asawa ng lalaki para pagalitan. Pagbalik niya sa publishing house, patuloy siyang inaapi ng kanilang direktor. Ilang araw na siyang walang pahinga sa trabaho kaya't hindi na niya kinaya. Dinampot niya ang kanyang bag at umalis. Ang litrato ng kanyang pagtatalo kasama ang lalaki at asawa nito sa isang coffee shop ay kumalat online at inatake siya ng mga kaibigan. Malungkot na nag-isip si Dong-kyung kung bakit sunod-sunod ang kanyang kamalasan nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula sa isang babae sa tabi niya. Sinabi ng babae na ang lalaking nakasuot ng asul na polo sa harap nila ay kilala sa palihim na pagkuha ng litrato ng mga babae. Agad na hinabol ni Dong-kyung ang lalaki. Nang tumakbo ito papunta sa kalsada, bigla itong nahulog sa isang butas sa gitna ng daan. Lumalabas na kung saan man pumunta si Myeolmang, nagiging malas ang lugar na yon. Naglakad si Dong-kyung sa lansangan habang malakas ang ulan at siya lamang ang walang payong. Tumawag ang kanyang nakababatang kapatid na si Sun-kyung upang humingi ng pera. Pumunta siya mag-isa sa isang cake shop at bumili ng cake. Kaarawan niya noong araw na yon, ngunit walang nakakaalala. May 3 buwan na lang ang kanyang buhay, matatapos na ang kanyang trabaho at wala ring pakialam ang kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya makaiyak ng malakas. Maaga pa lamang ay pumanaw na ang kanilang mga magulang at silang magkapatid ni Sun-kyung ay sa isa't isa lamang umaasa. Uminom ng alak si Dong-kyung at umakyat sa rooftop. Nakita niya ang maraming bulalakaw na dumadaan sa langit at buong lakas na sumigaw upang ipahayag ang kanyang hiling. Nais niyang wasakin ang mundong ito. Nais niyang dalhin ang kapahamakan sa kanyang sarili. Sa mga oras na yon, narinig ni Myeolmang ang kanyang panalangin at na-curious siya sa kakaibang hiling ng babae. Biglang tumunog ang doorbell ng bahay ni Dong-kyung. Groggy pa siya dahil sa alak nang pilitin niyang idilat ang mga mata upang tingnan kung sino ang naroon. Para bang nakakita siya ng ibang tanawin sa kabila ng pinto, kaya inisip niyang lasing lang siya. Nang buksan niya ang pinto, naroon si Myeolmang. Nagpakilala siya at sinabing nagbibiro lamang siya kanina at gusto lang niyang buksan agad ng babae ang pinto. Naalala ni Dong-kyung na ito ang lalaking nakita niya sa ospital kaninang umaga.
Tinanong niya kung bakit siya pinuntahan. Sagot ni Myeolmang, siya mismo ang tumawag sa kanya sa pamamagitan ng kanyang hiling. Diretso itong pumasok sa bahay niya. Napansin ni Myeolmang ang cake sa mesa at tinanong kung may selebrasyon ba. Sinabi niyang kaarawan din niya ngayon. Binati siya ni Dongkyung ng happy birthday at labis itong ikinatuwa ni Myeolmang dahil iyon ang unang pagkakataong nakatanggap siya ng pagbati mula sa isang tao. Balak sanang tawagan ni Dongkyung ang pulis ngunit wala ng baterya ang kanyang telepono. Pinaupo siya ni Myeolmang at ipinaalala ang kanyang sinabi kanina na nais niyang wasakin ang mundo. Tinawag niya itong baliw at nagtangkang umalis, ngunit natuklasan niyang kusa nang nag-lock ang pinto. Kinabahan siya at tinanong kung ano ba talaga ang pakay nito. Sinabi ni Myeolmang na mamamatay siya sa loob ng 100 araw at nagbilog ito ng petsa sa kanyang kalendaryo. Hindi alam ni Dongkyung kung epekto na iyon ng kanyang tumor o guni-guni lamang kaya siya'y nataranta. Napansin ni Myeolmang na kailangan niyang magpahinga at kalmahin ang isip kaya maingat itong umalis at nangakong babalik. Pagbalik sa kanyang villa, nagbilang si Myeolmang ng 3, 2, 1 at biglang napunta si Dongkyung sa kanyang panaginip. Hindi makapaniwala si Dongkyung sa nakikita. Nang buksan niya ang pinto, walang katapusang syudad ang bumungad sa kanya. Sinabi ni Myeolmang na kung ayaw niya doon, madadala siya sa dalampasigan. Napagtanto ni Dongkyung na totoo ang lahat at siya nga ang tagapagdala ng kapahamakan. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang pinili nito. Ipinaliwanag ni Myeolmang na kailangan niya ang panalangin ng mga tao para magampanan ang kanyang tungkulin at labis siyang naintriga sa hiling ni Dongkyung. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang doorbell. Isang pitik lamang ng daliri ni Myeolmang ang pumukaw kay Dongkyung at nagising siya. Pakiramdam niya ay panaginip lamang ang lahat, ngunit nang makita niya ang maraming bakas ng sapatos sa loob ng bahay, napagtanto niyang totoo ang nangyari kagabi. Habang papasakay siya ng subway papunta sa trabaho, muling lumitaw si Myeolmang sa kanyang tabi. Lumabas na hindi lamang panaginip ang lahat. Bumili siya ng sushi para sa almusal at nagkunwaring empleyado si Myeolmang, ngunit hindi siya pinansin ni Dongkyung at agad na sumakay ng tren. Siksikan ang subway at naisip ni Dongkyung na sana ay mawala ang lahat ng tao. Biglang nag-brownout at nang bumalik ang ilaw, silang dalawa na lamang ang naroon. Umiti si Myeolmang at sinabing, "Kita mo? Ganyan din ang hiling mo." Pagdating ni Dongkyung sa opisina, sinabi ng kanyang katrabaho na dumating na ang manunulat na kausap niya. Ang taong humarap sa kanya ay si Myeolmang din. Sinabi nitong ilang araw na ang nakalipas, hindi niya gusto ang isang manunulat kaya ipinaalis niya ito sa ibang bansa. Ipinahayag niya na kaya niyang basahin ang isip ng sinuman, ngunit kapag nakipagkontrata na siya sa isang tao, hindi na niya mababasa ang isip nito. Hindi na kinaya ni Dongkyung ang mga nangyayari kaya tumakbo siya palabas ng kumpanya. Habang tatawag sana sa kanyang kaibigan upang magreklamo, nakita niyang nakatayo si Myeolmang sa kabilang kalsada at nakatitig sa kanya. Habang nag-iisip siya kung tatawid, biglang sumakit ng matindi ang kanyang ulo dahil sa tumor at natumba siya. Naka-red light noon at paparating ang isang malaking truck. Sa gitna ng panganib, biglang tumigil ang lahat ng bagay sa paligid. Tanging si Myeolmang lamang ang nakagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dongkyung at tinanong kung nais ba nitong hawakan ang kanyang kamay o pipiliin na lamang na umalis. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Dongkyung ang kamay ni Myeolmang at opisyal nang nabuo ang kasunduan sa pagitan nila. Nagpunta sila sa isang coffee shop. Hindi pa rin makapaniwala si Dongkyung sa nangyayari at tinanong kung totoo ba siyang tagapagdala ng kapahamakan. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, biglang pinatay ni Myeolmang ang lahat ng ilaw sa coffee shop. Akala ni Dongkyung ay nagkataon lamang iyon, kaya pinatay naman niya ang kuryente ng lahat ng cellphone. Sa pagkakataong ito, naisip ni Dongkyung na baka kaya lamang niya kontrolin ang kuryente. Ngunit upang tuluyang patunayan, nagpakita si Myeolmang ng isang kamangha-manghang kapangyarihan, biglang sumulpot ang napakaraming bulalakaw na tila babagsak sa mundo. Nataranta si Dongkyung at nakiusap na itigil iyon. Biglang naglaho ang mga bulalakaw at naging makukulay na usok sa langit at muling bumalik ang kuryente sa coffee shop. Ipinaalala ni Myeolmang kay Dongkyung na simula nang pumirma siya ng kontrata, dapat niyang tandaan na hindi siya isang mabuting nilalang. Nang siya'y paalis na, hinawakan ni Dongkyung ang kanyang kamay. Nilagyan niya ng pulang tali ang kamay ni Dongkyung na kayang pigilan ang sakit ng tumor sa kanyang ulo, ngunit kailangan itong i-recharge bago mag-alas 12 ng gabi araw-araw. Ang kabayaran ay ang paghawak nila ng kamay isang beses sa isang araw, iyon ang paraan ni Myeolmang upang makontrol siya. Samantala, pumasok si Myeolmang sa isang bilangguan kung saan may isang preso na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Biglang bumukas ang pinto ng selda at kusang naputol ang lubid. Binalaan niya ang kriminal na huwag lumikha ng gulo sa kanyang nasasakupan dahil ang pagwasak ay karapatan niya. Ngunit ang preso ay hindi na makatulog at araw-araw ay nakakarinig ng mga tinig ng mga taong may galit sa kanya. Para kay Myeolmang, nakakatawa ito, ngunit iyon ang karma ng kriminal. Kamakailan, 3 sa mga biktimang pinatay ng preso ang hindi pa rin nagigising, bunga ng kanyang kasalanan. Pagkatapos, nagtungo si Myeolmang sa ospital upang kausapin si Son Yoshin. Noong nakaraang araw, sinabi niya kay Son Yoshin na hindi siya isinilang dahil lamang sa kagustuhan ng tao. Ngayon, nakakita siya ng isang taong kakaiba, isang babae na ang tanging hiling ay wasakin ang mundo.
Araw-araw, ang mga kahilingang naririnig ni Mule ay puro tungkol sa pagkapanalo sa lottery o pagkakaroon ng isang malusog at masayang katawan. Lahat ng ito ay nakakapagdulot lamang sa kanya ng pagkabagot. Ipinaalala ng goddess sa kanya na ang mundong ito ay parang isang hardin ng mga bulaklak. Sa mga oras na yon, nakatanggap si Dongkyung ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nagsasabing ang dati niyang kasintahan ay nasa opisina. Mula nang hiwalayan siya ni Dongkyung, palagi nang pumupunta ang dating kasintahan sa kanyang pinagtatrabahuhan upang magwala at gumawa ng eksena. Ngayon, hindi lamang niya nawala si Dongkyung, kundi maging ang kanyang asawa ay gusto nang makipagdiborsyo. Pagbalik ni Dongkyung sa trabaho, nagsimulang magwala ang dati niyang kasintahan. Hindi niya maunawaan kung ano ang napag-usapan ni Dongkyung at ng asawa nito. Ngayon, gusto na ng asawa niyang makipagdiborsyo. Ngunit ang totoong nagdaramdam ay si Dongkyung. Noong nagsimula silang magkarelasyon, hindi niya alam na may asawa na ang lalaki. Niloko siya nito at wala siyang ginawang mali. Ipinahayag ni Dongkyung ang lahat ng ito sa asawa ng dating kasintahan, ngunit hindi pa rin niya maunawaan ang inasal ng lalaki. Kahit na naghiwalay na sila, dapat sana ay may paggalang pa rin. Tahimik na naisip ni Dongkyung kung dapat na ba niyang hilingin na mawala na ang lalaking ito sa mundo. Ngunit napag-isip-isip niyang sayang kung sa ganitong klase ng tao niya gagamitin ang kanyang hiling. Sa mga sandaling iyon, hinila palabas ng asawa ang lalaki at nagkagulo ang opisina. Sobrang sama ng pakiramdam ni Dongkyung. Noon ding oras na yon, terminally ill na si Dongkyung at may 100 araw na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. Nagsulat siya ng liham ng pagbibitiw at ibinigay ito sa kanilang team leader na si Joe. Sinabi ni Joe kay Dongkyung na ang kinatawan ng kumpanya ay nasa Paris pa at kailangang hintayin munang makabalik ito bago tanggapin ang kanyang pagbibitiw. Pagkatapos ng trabaho, muntik nang tumawid si Dongkyung kahit pula ang ilaw, ngunit bigla niyang naalala ang pangyayari kaninang umaga. Nang papalapit ang truck, hindi niya naiwasang tumigil. Nag-aatubili siya nang biglang lumitaw si Mule, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing oras na upang mag-charge ng enerhiya. Tinanong siya ni Mule kung bakit siya natatakot tumawid. Sinabi niyang kung matatakot si Dongkyung sa hinaharap, maaari niya siyang tawagin anumang oras. Maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil naroon siya para tuparin ang hiling ni Dongkyung na wasakin ang mundo. Kapag natupad ang hiling, matatapos na ang kanyang misyon. Tinanong ni Dongkyung kung ano ang magiging kapalit kung kakanselahin niya ang kontrata. Medyo nagalit si Mule at ipinaliwanag na kung gagawin niya yon, may ibang mamamatay kapalit niya, ang taong pinakamamahal niya. Ang puwersa ng pagkawasak sa kanyang loob ay ililipat sa ibang lugar. Bawat kasunduan ay may kapalit kapag binawi. Pinatungan niya ito ng babala at pinalitaw ang truck mula sa umaga, mabilis na papalapit kay Dongkyung. Nang halos mabangga siya ng truck, pumikit si Dongkyung at nakiusap na huwag nang ituloy. Sa isang iglap nawala ang lahat. Iyon ang epekto ng pagbali ng kasunduan. Nagalit si Dongkyung at sinampal siya, ngunit nanatiling malamig si Mule. Sanay na siya sa ganitong eksena. Umalis siyang mag-isa at umuwi, tahimik na nakatitig sa lighter na hawak, naaalala ang sinabi ni Dongkyung kanina, bakit ako? Minsan na rin niyang tinanong ang goddess tungkol dito at ang sagot ay kapalaran. Napagtanto niyang sadyang malupit ang tadhana sa lahat. Pag-uwi ni Dongkyung, tinitigan niya ang bilog na marka sa kanyang kalendaryo, panahon na para bilangin ang nalalabing araw. Dumating si Sunkyung sa bahay, may dalang maraming gamit. Wala nang ibang kamag-anak si Dongkyung sa mundo dahil patay na ang kanilang mga magulang, kaya mahigpit niya itong niyakap. Pagkatapos, pumunta siya sa photo studio. Habang nakangiti para sa litrato, biglang lumitaw si Mule. Pagkatapos makuha ang larawan, hiniling niyang ilagay ito sa itim na frame. Buong higpit niyang niyakap ang sariling larawan at naglakad kasama si Mule sa tulay ng Han River. Inabot ni Mule ang kamay niya, oras na para mag-charge muli. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, biglang namatay ang mga ilaw sa kalye. Nagtaka si Dongkyung at tinanong kung siya ang may gawa, ngunit itinanggi ito ni Mule. Dumaan ang maraming ambulansya at sa malayong screen ay makikita ang balitang may 18 aksidente sa kalsada kagabi kung saan may 2 namatay. Ganito ang epekto ng presensya ni Mule, bawat hakbang, bawat hinga, nagdudulot ng aksidente at sakuna. Tinanong ni Dongkyung kung ano ang mangyayari kung wala siyang gagawin. Naalala ni Mule na minsan na rin siyang nagtanong yon, ngunit ang katotohanan ay mas malala, lalaganap ang init, tagtuyot at maraming aksidente. Doon na unawaan ni Dongkyung na ang mundo ay may kapalit sa bawat bagay, ang batas ng balanse. Inihatid ni Mule si Dongkyung pauwi, ngunit muling lumitaw ang dating kasintahan na lasing at nagwawala. Lumuhod ito at humingi ng tawad, nais magsimulang muli. Habang nag-agawan sila, nahulog ang larawan ni Dongkyung at nabasag ang frame. Hindi na nakatiis si Mule, hinawakan niya sa kwelyo ang lalaki at tinanong si Dongkyung kung gusto ba niyang mawala na ito. Ayaw ni Dongkyung na sayangin ang hiling sa taong ito. Dahil dito, nakaisip ng ibang paraan si Mule. Tinawag niya si Dongkyung na asawa at sinabing siya na ang bahala sa sitwasyon, habang siya naman ay umuwi na at magluto ng paborito niyang malamig na sopas na pipino. Nagalit ang dating kasintahan at inakalang may relasyon silang dalawa. Sakto namang dumating si Sunkyung, may hawak na pamalo at pinalo ang lalaki.
Habang pinupulot ni Dongkyung ang basag na salamin, nahiwa ang kanyang kamay at agad siyang tinulungan ni Myeolmang upang hindi maramdaman ang sakit. Tinupad niya ang pangako na hindi niya hahayaang masaktan si Dongkyung dahil sa buong mundo, siya lamang ang nakakaisip tulad niya. Taos-puso siyang nagpapasalamat dito. Pagkatapos noon, tumalikod si Myeolmang upang umalis, ngunit tinawag siya ni Dongkyung at bigla ang sinabi, magkasama na lang tayo ngayon. Bahagyang ngumiti si Myeolmang. Ano ang susunod na mangyayari sa kanilang kapalaran? Habang magkasama, paano mabubuo ang kanilang misteryosong pag-ibig? Pag-uwi ni Dongkyung, tumingin siya sa salamin at tinanong ang sarili kung nababaliw na ba siya. Bakit niya nasabi yon? Pinayapa niya ang sarili at nagpa siya na dapat niyang sabihin kay Myeolmang ang balak niyang kanselahin ang kontrata. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nadiskubre niyang konektado ang kanyang bahay sa villa ni Myeolmang. Napatawa siya sa nasaksihan. Hindi rin niya alam kung anong linya ng subway ang nadaraanan patungo sa bahay ni Myeolmang. Nagtaka si Myeolmang kung bakit bigla siyang inanyayahan ni Dongkyung na magsama. Tinanong niya kung gusto ba siya nito, ngunit agad itong tumanggi at sinabi lang ni Myeolmang na dapat siyang kumapit dito, iyon ang kanyang kapalaran. Natatakot siyang bigla itong mawala kaya nabanggit niya na terminally ill siya at may 100 araw na lang na nabubuhay. Araw-araw, kailangan niyang tulungan siya upang mabawasan ang sakit. Tinanong din niya kung saan ang kusina at kwarto ni Myeolmang, ngunit sinagot siya nito na hindi siya kumakain o natutulog. Laking gulat ni Dongkyung. Nang buksan niya ang pinto ng sala, nadiskubreng kahit lumipat siya ng silid, laging naroon si Myeolmang. Biglang tumawag si Sunkyung at ipinaliwanag na isa lamang itong koneksyon sa espasyo at oras, hindi talaga nagbago ang lokasyon. Pagbukas ni Dongkyung ng pinto, nadatnan niya si Sunkyung na nakaupo sa terasa. Ikinuwento ng kapatid na pinalo niya ang dating kasintahan at nang tumakbo ito sa kalsada, nabangga siya ng sasakyan at posibleng bedridden ng ilang buwan. Pagkatapos ay binanggit niyang oras na para harapin ang susunod, si Myeolmang. May hawak siyang tsinelas at papasok na sa kwarto upang hanapin ito, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Dongkyung. Nang buksan ni Sunkyung ang pinto, nadatnan niya si Myeolmang na nakahiga sa kama ni Dongkyung at magiliw pa itong binati. Tinawag pa ni Myeolmang si Dongkyung bilang kanyang asawang mahal at idineklarang siya na ang asawa ni Dongkyung. Nagulat si Sunkyung. Hindi man lang niya akalaing may dinadala na palang lalaki ang kapatid na tahimik at single pa. Dahil mukhang maayos at mayaman si Myeolmang, sinabi ni Sunkyung kay Dongkyung na bumili ng beer sa convenience store para mas kilalanin ang lalaki. Para sa kanya, posibleng manloloko lamang ang ganitong kagwapong tao. Habang umiinom sila, kalmado lamang si Myeolmang habang nagsimulang magdaldal si Sunkyung. Pinasigla siya ni Myeolmang at sinabing kung pagod na siya, hindi niya kailangang magpanggap na masaya, mas mabuting maging komportable. Tumagos ang mga salitang iyon kay Sunkyung kaya hinawakan niya ang kamay ni Myeolmang at nakiusap na sa hinaharap, alagaan nitong mabuti ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at pinaalalahanan ang kapatid na galingan ngayong gabi. Habang inaayos ni Dongkyung ang pagkain, napansin niyang muli na konektado ang kanyang bahay sa sala ni Myeolmang. Ipinaalala ni Myeolmang na dahil magkasama na sila, araw-araw mangyayari ang koneksyon ng kanilang mga espasyo. Binalaan din niya si Dongkyung na si Sunkyung ang pinakamahalaga sa kanya. Kung kakanselahin niya ang kanilang kasunduan, mamamatay ang kanyang kapatid. Nagalit si Dongkyung at kinuha ang kumot mula sa kanyang kwarto upang matulog sa sofa. Kailangan niyang bantayan si Myeolmang upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Nausisan niyang tinanong si Myeolmang kung totoo bang gusto nitong wasakin ang mundo. Kinabukasan, gumuhit si Myeolmang ng 4 na krus sa kalendaryo at pinaalalahanan siyang simulan na ang pagbibilang ng nalalabing araw ng kanyang buhay. Kinuha ni Dongkyung ang kanyang diary at muling isinulat ang nilalaman ng kanilang kasunduan. Bago siya mamatay, titiyakin ni Myeolmang na hindi siya makakaramdam ng sakit. Araw-araw, eksaktong alas 12, hahawakan niya ang kamay nito upang makakuha ng lakas. Sa loob ng 100 araw, tutuparin ni Myeolmang ang pinakamahalaga niyang hiling. Ngunit kung sisirain niya ang kasunduan, ang taong pinakamamahal niya ang mamamatay. Habang nasa opisina at nakikipagpulong kay Joe, napansin ni Dongkyung na kusa nang nagtatype ang kanyang computer. Si Myeolmang pala ang nakikipag-usap sa kanya. Sinabi nitong inayos niya ang heating system sa bahay at binanggit ang mahal ng gas. Nagpakita pa siya sa ATM screen at sinabing balak niyang patayin ang gas ngunit napansin niyang palipat-lipat ang mga numero sa screen. Buong araw siyang tinukso ni Myeolmang kaya labis ang inis ni Dongkyung. Napilitan pa siyang umuwi sa oras ng tanghalian. Ngunit pagdating niya, wala si Myeolmang at iniwan lamang siya ng isang papel na may nakasulat na mali ang oras. Patuloy pa rin ang pang-aasar niya. Sa mga sandaling iyon, nagpakita si Myeolmang sa anyo ng isang doktor. Sinabi ng doktor sa dalagang nasa harap niya na siya ay may malubhang karamdaman at 3 buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Nang marinig iyon, agad na nakiusap ang babae sa doktor na tulungan siya. Umiiyak siya ng napakasakit. Nakita ni Myeolmang ang labis na pagdurusa ng babae at nalito siya dahil ito dapat ang karaniwang reaksyon kapag ang isang tao ay malapit nang mawala sa mundo, hihilingin itong magpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit bakit nang marinig ni Dongkyung na siya ay may sakit, hindi siya nagpakita ng kaparehong reaksyon?
Pumikit si Myeolmang at saka pinalik ang babae sa ulirat sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang daliri. Lumabas na ang lahat ng nangyari ay isang eksperimento lamang ni Myeolmang. Pagkatapos nito, pumunta si Dongkyung sa isang lamay ng isang kamag-anak ng isang manunulat na dati niyang nakatrabaho. Habang papunta sa punerarya, biglang may isang babaeng nakapula ang damit na bumangga kay Dongkyung. Pagkatapos ng banggaan, biglang nakita ni Dongkyung ang imahe ni Myeolmang sa kanyang isipan. Napagtanto niya na nakilala na niya ito noon. Umupo ang babaeng nakapula sa tabi niya at nakipag-usap sa kanya. Nang halos makita ng babae ang pulang tali na suot ni Myeolmang sa kamay ni Dongkyung, biglang lumitaw si Myeolmang at agad siyang hinila palayo. Sinabi ni Dongkyung na nakita niya ito sa isang lamay noon. Naalala niya na sa oras na yon, umiiyak si Myeolmang nang napakalungkot. Nagtanong si Dongkyung kung sino ang namatay noon. Sagot ni Myeolmang, kailanman ay hindi siya nakaramdam ng ganoon. Ngunit, ayon kay Dongkyung, lahat iyon ay kasinungalingan dahil nakita niyang umiiyak ito ng malungkot. Kaagad itong itinanggi ni Myeolmang at tahimik na umalis si Sonyeoshin. Pagbalik ng dalawa sa bahay, pinaalalahanan ni Myeolmang si Dongkyung na huwag basta-basta ipakita ang pulang tali sa iba dahil maaari itong maging kahinaan niya. Nagtaka si Dongkyung dahil palaging kakaiba ang kilos ni Myeolmang. Maaari kayang may gusto ito sa kanya. Nang hindi ito umimik, sinabi ni Dongkyung na malapit na ang alas 12 at oras na para maghawak kamay upang makakuha ng lakas. Hinawakan niya ang kamay nito at tinanong kung hindi ba siya namimiss nito. Dahil wala pa ring reaksyon si Myeolmang, sinubukan ni Dongkyung na alamin kung natutulog ito. Bigla siyang binitiwan ni Myeolmang at sinabing hindi siya natutulog. Kapag hindi nakabantay si Dongkyung, lagi siyang gising at ganoon ang paraan niya ng pamumuhay. Tinitigan siya ni Myeolmang ng malapitan kaya't nakaramdam ng kakaibang emosyon si Dongkyung. Kinabukasan, habang naghahanda si Myeolmang na umalis, biglang lumitaw muli si Sonyeoshin sa loob ng kanyang sasakyan. Sinabi ni Sonyeoshin na matagal nang nabubuhay si Myeolmang sa mundong ito at ngayon, biglang may isang babae, si Dongkyung, na nakakaalala sa kanya. Nagiging kakaiba na ang kanyang mga kilos. Pinayuhan siya ni Sonyeoshin na mag-enjoy sa darating na paglalakbay. Samantala, pumasok sa trabaho si Dongkyung at natuklasan niyang nagkunwaring boss ng kumpanya si Myeolmang. Sinundan siya nito buong araw. Habang nagtatrabaho, napag-usapan nila ang nangyari matapos bumangga ang babaeng nakapula kay Dongkyung sa punerarya. Biglang naalala ni Dongkyung ang mga alaala na may kinalaman kay Myeolmang. Naalala ni Myeolmang na sinabi ni Sonyeoshin na sisirain niya ang mundo at si Dongkyung ay magkakaroon ng katapat na paraan para harapin ito. Galit na nagtungo si Myeolmang sa ospital upang kausapin si Sonyeoshin at tanungin kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Sonyeoshin na nais lang niyang maalala ni Dongkyung ang mga alaala na may kinalaman sa kanya. Dati nang sinabi ni Myeolmang na wala siyang awa sa mga tao. Kaya nang dumating ang oras, kaya ba niyang panoorin si Dongkyung na nawawala sa kanyang harapan? Sagot ni Myeolmang, iyon ay kapalaran ni Dongkyung. Natapos ang kanilang pag-uusap ng hindi maganda. Pumunta si Myeolmang sa rooftop ni Dongkyung at sinabi niyang naaalala rin niya ang pagkikita nila sa lamay noong araw na iyon. Namatay ang mga magulang ni Dongkyung noon. Lahat ay umiiyak ngunit siya lamang ang nakangiti. Binalaan ni Myeolmang si Dongkyung na siya ang tagapuksa at hindi niya hahayaang muli siyang tumawa. Malapit nang mag-alas 12 at sinabi niyang hindi na sila maghahawak kamay upang maramdaman ni Dongkyung ang sakit ng nalalapit na kamatayan. Pagsapit ng alas 12, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Dongkyung at napahiga siya sa sahig sa sobrang sakit. Nakiusap siyang hawakan siya ni Myeolmang, ngunit sinabi nitong maaari na siyang humiling na mawala ang sakit. Kahit ganoon, tumanggi si Dongkyung na humiling at tumitig lamang sa kanya. Hindi na nakatiis si Myeolmang at hinawakan pa rin ang kamay niya. Biglang bumalik sa normal si Dongkyung. Pinaalalahanan siya ni Myeolmang na ang pulang tali ay magiging kahinaan niya at nais niyang tandaan iyon palagi. Sinabi rin niyang hindi siya tao at iyon ang kanyang naging pasya mula pa noong siya ay ipinanganak. Sa sandaling iyon, nakatayo si Dongkyung sa rooftop. Kung balak ni Myeolmang na wasakin ang mundo, ang plano niya ay ang magpakamatay. Nang malapit na siyang tumalon, agad siyang hinawakan ni Myeolmang at niyakap. Napagtanto ni Dongkyung na nagkukunwari lamang ito. Alam niyang hahawakan siya nito kahit pa sinabi nitong hindi siya kumakain, hindi natutulog, hindi umiiyak, walang awa, walang pag-ibig at hindi tao. Ngunit si Dongkyung ay tao at mula sa araw na iyon, mamahalin niya si Myeolmang. Sa loob ng 100 araw, ang hiling na isinulat niya ay ang mahalin si Myeolmang. Kapag nasira ang kasunduan, wala siyang mawawala. Mahigpit siyang niyakap ni Myeolmang at sinabing kung iyon ang nais niya, gawin niya ito at mahalin siya. Tinanong niya kung kailangan ba ni Dongkyung ng halik. Dahil doon, naiinis siyang itinulak ito palayo. Sinabi ni Dongkyung na alalahanin niya ang lahat ng ginawa nito para sa kanya at pinayuhan siyang pumasok na at huwag tumakas. Kinuha ni Dongkyung ang kumot mula sa silid at inilatag ito sa sahig, sabay sabing dapat matulog si Myeolmang sa tabi niya. Hindi na intindihan ni Myeolmang ang ginagawa ni Dongkyung. Para kay Myeolmang, maliit lamang na tao si Dongkyung, ngunit palagi itong nagpapakita ng lakas sa harap niya. Naprovoke si Myeolmang. Binuksan niya ang pinto at idiniin si Dongkyung sa dingding. Sinabi niyang kung papasok siya, huwag sana niya itong pagsisihan. Humiga silang dalawa sa kama.
Sinabi ni Dongkyung na kung hindi siya nahawakan ni Myeolmang sa rooftop kanina, tuluyan na siyang tumalon. Ang tingin ni Myeolmang sa kanya noon ay parehong nakakatakot at malamig, ngunit naniwala pa rin siya sa kanyang nararamdaman. Naniniwala siyang kaya niyang baguhin si Myeolmang. Nakakatulog siya sa tabi nito habang si Myeolmang ay nakatingin sa kanyang mukha. Handa na sanang haplusin ni Myeolmang ang mukha ni Dongkyung nang maalala niya ang sinabi ni Sun Yoshin na sa pakikisalamuha niya sa mga tao, tiyak na magkakaroon siya ng simpatya at iba pang damdamin at magbabago siya. Umalis siya sa silid na may galit. Naglakad siya sa kalsada at narinig ang mga iniisip ng bawat tao. Tumawa siyang may halong pang-uuyam. Paano siya magkakaroon ng ganoong pakiramdam? Nakakatawa ang mga tao. Hindi siya magbabago. Nagising si Dongkyung at natuklasang wala na si Myeolmang. Pumasok siya sa trabaho at naghanap online ng paraan kung paano mabilis na ma-inlove ang isang tao, ngunit wala siyang nahanap na epektibong paraan. Pagkatapos ng trabaho, sumakay siya ng subway pauwi at muntik nang matumbas sa dami ng tao. Biglang lumitaw si Myeolmang at hinawakan siya, sabay sabing oras na para maghawak kamay upang mag-recharge. Hanggang ngayon, nagkukunwari pa rin si Myeolmang na walang nangyari at palagi siyang mabuti kay Dongkyung, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang layunin nito. Bigla itong naglaho at muling lumitaw, ikinuwento ang mga naranasan niya sa araw na yon. Narinig niya ang mga hiling ng bawat isa at malinaw niyang naunawaan ang mga ito. Hindi siya naniniwalang kaya ni Dongkyung at tiyak na susuko rin siya. Hindi iyon pinansin ni Dongkyung at umuwi na siya. Sa kanyang silid, nanood siya ng isang pelikulang pantasya tungkol sa pag-ibig at nagsimulang magsanay kung paano umibig sa isang nilalang na espesyal. Inimbitahan niya si Myeolmang na pumasok sa kanyang panaginip at doon nagsimula ang isang klase ng pag-ibig. Sa panaginip, dinala siya ni Myeolmang sa tabing dagat at magkasama nilang in-enjoy ang tanawin, ngunit wala siyang naramdaman. Bumalik sila sa high school kung saan nakaupo si Dongkyung sa field habang nanonood ng mga lalaking naglalaro ng soccer at biglang lumipad ang bola papunta sa kanya. Lumitaw si Myeolmang para protektahan siya, ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang inaasahan. Nagpalit sila ng sitwasyon. Sa pagkakataong ito, siya ay isang bagong graduate na matagal ng lihim na umiibig sa isang upperclassman. Nagkita silang muli sa library, ngunit hindi pa rin siya tinamaan. Sinubukan naman ang senaryong isang makapangyarihang mayamang boss ang umibig sa isang ordinaryong babae. Dumating si Myeolmang sakay ng isang mamahaling kotse, ipinakita ang kanyang husay sa pagmamaneho at iniabot ang kanyang bank card kay Dongkyung, ngunit wala pa ring epekto. Nainip si Myeolmang at papalayo na nang sabihin ni Dongkyung na dapat niyang ikwento ang kanyang mundo. Dahil upang mahalin ang isang tao, kailangan muna siyang maunawaan. Biglang umihip ang hangin at pumasok si Dongkyung sa kamalayan ni Myeolmang. Sa loob ng kanyang isipan ay may isang hardin ng mga bulaklak at mga puno, ngunit sa bawat hakbang ni Myeolmang, agad na nalalanta ang lahat. Walang nabubuhay sa kanyang mundo. Lahat ng bagay na kanyang nagugustuhan, minamahal o nahahawakan ay naglalaho. Nalungkot si Dongkyung sa nakitang tanawin. Isang Diyos na ganito ay tunay na kahabag-habag. Unti-unti siyang lumapit kay Myeolmang at saan man siya dumaan, muling nabubuhay ang mga bulaklak at damo. Naunawaan ni Dongkyung ang mundo ni Myeolmang at ang kanyang pagtakbo mula sa emosyon. Hinawakan niya ang kamay nito at tinitigan siya. Nakita ni Myeolmang na muling nabuhay ang kanyang mundo kaya't natakot siya at binitiwan ang kamay ni Dongkyung. Nagising si Dongkyung mula sa panaginip. Nais sanang ipaliwanag ni Myeolmang ang mga nakita kagabi, ngunit hindi na ito pinansin ni Dongkyung. Mula ngayon, magsasanay na siyang mahalin ito. Ayon sa kanya, nagsisimula ang pag-ibig sa pagpapatawad. Hindi pa nakakaranas ng pag-ibig si Myeolmang kaya't lalo siyang nalito. Agad siyang nagtungo kay Sun Yoshin na ipinaliwanag ang mga batas ng mundo. Nagsisimula ang pag-ibig sa pagpapatawad at unti-unti itong mauunawaan ni Myeolmang. Biglang tumunog ang doorbell ni Dongkyung. Dumating si Sun Kyung, ang nakababatang kapatid niya, upang muling humingi ng pera. Ipinahayag ni Sun Kyung na may bago siyang pangarap, ang maging isang color appraiser. Nagsimulang makaramdam ng pagkadismaya si Dongkyung. Dati nag-aral si Sun Kyung ng physical education, pagkatapos ay culinary, ngunit palagi niyang iniiwan ang lahat ng kanyang sinimulan. Lagi siyang pinupondohan ni Dongkyung. Nais niyang matauhan ang kapatid at magpakalakas. Paano kung dumating ang araw na wala na siya? Ano ang mangyayari kay Sun Kyung? Bagamat nasaktan, hindi pinilit ni Sun Kyung ang kapatid na magsakripisyo para sa kanya. Sinabi niyang kusang loob iyon ni Dongkyung dahil siya mismo ang nakakaramdam ng pagiging malungkot sa kanyang tadhana. Hindi lamang si Dongkyung ang walang ama o ina. Kahit sabihin pa ni Sun Kyung ang kanyang panaginip kay Dongkyung, hindi pa rin ito maiintindihan ng huli. Nagsimula silang magtalo. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Myeolmang. Hindi niya gusto ang ugali ni Dongkyung. Sinabi ni Myeolmang kay Dongkyung kung bakit palagi niyang pinapatawad ang iba at kung bakit palagi siyang nagkukunwaring mabait. Ngayon, handa nang umalis si Myeolmang at basta na lang maghahanap ng ibang mapaglilibangan. Hindi alam ni Dongkyung kung patatawarin pa niya ito. Dahil sa narinig, nagalit si Dongkyung. Sa sandaling iyon, labis niyang hiniling na umalis na si Myeolmang upang manumbalik ang kapayapaan ng mundo. Sa isang pitik ng daliri ni Myeolmang, agad silang napunta sa labas ng syudad. Inabutan ni Myeolmang si Dongkyung ng isang baril.
Kung iyon ang kagustuhan niya, gusto niyang subukan ito. Tumanggi si Dong Kyung. Kinuha ni Myulmang ang baril at itinutok ito sa sarili, ngunit hindi niya ito maiputok. Nang itutok niya ang baril sa langit, doon lamang ito pumutok. Ganito ang kapalaran ng isang Myulmang. Kung nais niyang umalis, matagal na niyang nagawa. Kung hindi niya siya papatayin, magiging miserable ang buhay ni Dong Kyung. Hindi siya magiging masaya. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Myulmang ang kamay ni Dong Kyung. Ayon sa kanya, higit pa sa paghihirap niya, dapat mag-alala si Dong Kyung para sa sarili. Kapag dumating ang araw na hindi na niya mahahawakan ang kamay ni Dong Kyung, ang sakit ay mananatili sa kanya magpakailanman. Nagbalik si Dong Kyung sa realidad. Naiinis siya kay Myulmang, hindi niya alam kung tunay ba siyang maiibig dito. Simula nang nagtalo sila, naging masama ang pakiramdam ni Myulmang. Bawat fire extinguisher na nadadaanan niya ay sumasabog. Ang mga sasakyang lumalapit sa kanya ay biglang pumuputok ang mga gulong. Kahit ang mga nakasabit na painting sa pasilyo ay nahuhulog. Pumunta siya sa korte at tiningnan ang bilanggo na pinarusahan niya. Nakita niya ang itsura ng pagkabaliw ng tao, katulad ng kanyang inaasahan. Sa kanyang paningin, hindi karapat-dapat ang mga tao sa awa. Biglang nakatanggap ng tawag mula sa ospital si Dong Kyung. Sinabi ng ospital na dinala si Sun Kyung sa ospital. Hindi na nag-atubili si Dong Kyung at agad na tumakbo. Mula pagkabata, madalas na siyang makatanggap ng tawag mula sa ospital tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng kanyang mga magulang. Takot siyang maulit ang alaala ng kanyang pagkabata kay Sun Kyung. Ngunit bali ang kanyang inakala, bali lang ang binti ni Sun Kyung at nagkunwaring galit upang tawagin siya. Samantala, ang bilanggo ay hinatulan at nakipaglaban sa mga pulis sa pasilyo ng korte. Nauntog ang kanyang ulo sa pader at nawalan ng malay, kaya't mabilis siyang dinala ng mga pulis sa ospital. Agad na nagtungo si Dong Kyung sa ospital at tumayo sa labas ng silid, kung saan narinig niyang may kausap sa telepono si Sun Kyung. Hindi pala ito nasugatan, hindi niya inakala na ganito siya kabata at kapilyo. Galit na umalis si Dong Kyung. Nang habulin siya ni Sun Kyung, nasalubong niya ang doktor na tumitingin kay Dong Kyung. Sa kabilang banda, dinala na ang bilanggo sa ambulansya. Nagkunwari pala itong nasugatan. Pagsapit sa pintuan ng ospital, nakita niya sina Myulmang at Dong Kyung na nag-uusap. Agad niyang kinuha ang isang patalim at sumugod kay Myulmang. Bago pa siya makasaksak, hinaraan siya ni Dong Kyung. Sa kwento ng doktor, nalaman ni Sun Kyung na may 3 buwan na lamang ang itatagal ng kanyang kapatid. Labis itong ikinagulat at naiyak siya sa sakit. Dumugo ng husto ang paa ni Dong Kyung. Nang muntik na siyang masaksak, nasalo na ni Myulmang ang patalim. Nag-alala si Dong Kyung sa kanyang sugat, ngunit niyakap siya ni Myulmang at sinabing huwag tumingin. Sa isang iglap, itinulak niya palayo ang bilanggo. Patuloy pa ring nagsikap ang bilanggo, ngunit hindi na niya malapitan si Myulmang. Ginamit ni Myulmang ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang kamay ng bilanggo na nagpakamatay mismo sa harap nila. Sinabi ni Myulmang kay Dong Kyung na ito ang kanyang kapalaran, walang magmamahal sa kanya. Ang mga tao ay puro galit at takot lamang ang ibinibigay sa kanya. Nalungkot si Dong Kyung at muling tinitigan siya. Tinanong niya ang sarili kung kaya ba niyang tunawin ang puso ni Myulmang gamit ang kanyang pagmamahal. Napansin ni Dong Kyung na puno ng dugo si Myulmang. Itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang dugo. Hinawakan ni Myulmang ang kanyang kamay at doon niya napansin na dahan-dahang nagsasara ang sugat nito. Nagalit si Myulmang. Bakit ginawa iyon ni Dong Kyung? Hindi ba't gusto nitong mawala siya? Alam ni Dong Kyung na hindi siya masasaktan, pero bakit pa rin niya ipinagsapalaran ang sarili? Binalaan siya ni Myulmang na kung patuloy siyang makikialam, maaaring ikapahamak niya ang kanyang buhay. Alam ni Dong Kyung ang panganib, ngunit hindi niya kayang hayaan na masaktan ito. Nagpumilit si Dong Kyung at nagsabing siya ay may malubhang sakit, kaya bakit pa siya pinapagalitan ni Myulmang? Isa siyang pasyente. Sinabi ni Myulmang na ang bilanggo kanina ay mamamatay at umaasa siyang hindi na ito makikialam sa kanyang buhay. Nalaman ni Sun Kyung na may 3 buwan na lang ang itatagal ng kapatid. Habang nakikita niya itong duguan, napaiyak siya ng husto. Magkakasama silang sumakay ng kotse pauwi. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Sun Kyung na parang gripo. Pagdating sa bahay, tinanong niya si Myulmang kung alam na ba nito ang karamdaman ni Dong Kyung. Nang malaman ang sagot, agad siyang nagbago ng pag-ugali at niyakap si Myulmang ng mahigpit. Napagtanto niyang mabuti pala ang puso nito. Hinawakan ni Sun Kyung ang kamay ni Myulmang at Dong Kyung at sinabi niyang kailangan nilang mabuhay ng maayos. Pinayagan niyang mag-date ang dalawa. Nangako rin si Sun Kyung na magsisikap siyang lalo pa. Pinipigil niya ang kanyang luha habang tinatawagan ang kaibigan at sinabing hindi na niya ipagpapatuloy ang dati niyang pangarap. Gusto na niyang maghanap buhay. Napansin niya ang poster ng hiring sa isang cafe sa kalsada. Kinabukasan, bumalik si Myulmang sa ospital at inalala ang lahat ng nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang protektahan ang sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Sonos Shin na dahil una siyang pinrotektahan ni Dong Kyung. Ayaw pa rin niya itong aminin. Kung mawawala si Dong Kyung, hindi na matutupad ang hiling nitong sirain ang mundo. Dahil sa kontrata nila, hindi niya mabasa ang isip ni Dong Kyung. Sinabi ni Sonos Shin na kung gusto niyang malaman ang iniisip ng isang tao, dapat lang niya itong tanungin.
Nagising si Dongkyung mula sa kanyang panaginip at nadatnan si Mülmang sa loob ng kanyang bahay. Agad siyang tinanong nito kung bakit siya ipinagtanggol kahapon. Nagbigay ng mungkahi si Dongkyung sa halip na magtanong kung bakit hindi siya katulad ng normal na tao, dapat gamitin nito ang kanyang mga mata upang maramdaman kung bakit niya iyon ginawa at kung ano ang dahilan. Pinapaalalahanan niya ito na kung gagamitin ang kanyang kapangyarihan, lalabagin niya ang mga patakaran. Dapat niyang subukang obserbahan ng maigi. Ngayon, nagsimula nang magmasid si Mülmang. Sinabi niya kay Dongkyung na nararamdaman niyang galit ito at nakakaasar. Hindi siya pinansin ni Dongkyung. Sa tagal nilang magkasama, hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Sinabi ni Mülmang na wala siyang pangalan. Binigyan siya ni Dongkyung ng pangalang Mang, ngunit hindi ito natuwa. Nang papalayo na siya, agad siyang hinawakan ni Dongkyung. Nawalan siya ng lakas at muntik ng matumba, kaya agad siyang niyakap ni Mülmang. Nagkatitigan sila at biglang natahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, hindi mahulaan ni Mülmang ang iniisip ni Dongkyung na lalo niyang ikinalito. Nagpunta sa trabaho si Dongkyung sa departamento ng pagsusulat ng script at nadiskobring nag-anyong katrabaho niya si Mülmang. Lumitaw ito sa kumpanya. Papagalitan na sana niya ito nang tawagin siya ng kanilang team leader na si Jo-ik para sa isang pulong. Sa pag-uusap, tinanong ni Jo-ik kung may relasyon ba sila ng kanyang katrabaho at bakit ito palaging nakatingin sa kanya. Nalito si Dongkyung. Pauwiin na sana niya si Mülmang nang bigla itong nagpakitang parang bata. Nang tinusok ni Mülmang ang kanyang nasugatang daliri ng karayom, hiniling nitong hipan ito ni Dongkyung. Maingat na nilagyan ni Dongkyung ng benda ang sugat. Hindi maunawaan ni Mülmang kung bakit, dahil alam niyang mabilis itong gagaling. Ipinaliwanag ni Dongkyung na ginawa niya yon para damayan siya. Isinagot pa niyang balang araw, mayroong maaawa at mag-aalaga sa kanya. Ngumiti ng masaya si Mülmang. Sa tanghalian, nais ni Mülmang na umupo sa tapat niya, ngunit lumipat ng upuan si Dongkyung, kaya lumipat din siya. Kahit ano ang kainin ni Dongkyung, gusto rin niya yon. Maging sa siksikang subway, sumama siya. Naiinis si Dongkyung dahil patuloy siyang ginugulo ni Mülmang. Nang tanungin niya kung ano ang dapat gawin, bumulong si Mülmang na bababa na sa susunod na istasyon ang lalaking nakaupo sa harap niya. Tuwa ang naramdaman ni Dongkyung dahil unang beses niya palang makaupo sa tren mula nang magsimula siyang magtrabaho. Labis na natuwa si Mülmang dahil nahulaan niyang tama ang iniisip nito. Nakita niyang pagod na pagod ang mukha ni Dongkyung at gusto nitong makaupo. Ang cute na kilos ni Mülmang ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Dongkyung. Kinabukasan, muling pumasok sa trabaho si Dongkyung. Nagkaroon ng video conference ang direktor kasama ang lahat. Ipinahayag na ang may akda ng seryeng may pinakamalaking kita ay biglang huminto sa pagsusulat. Ipinag-utos ng direktor kay Dongkyung na siya ang kumausap dito. Ang may akda ay isang estudyante sa universidad. Para mahikayat ito, ipinakita ni Dongkyung ang lisensya ng kanilang kumpanya upang makumbinsi siya. Nang magpunta sila sa isang restaurant, nadiskobring ang may-ari nito ay si Mülmang na naman. Habang kumakain, nagreklamo ang may akda na walang sausage at gusto pa niyang kumain ng marami. Nagtaka siya kung bakit wala man lang dagdag na dumplings o itlog ng pugo. Nagalit siya at sinabing napakasama ng serbisyo. Upang mapalubag ang loob ng may akda, napilitan si Dongkyung na pumunta sa convenience store para bumili. Dumating si Mülmang at nagalit dahil sa pagiging pihika ng bata na walang modo. Nainis ang may akda at nagtanong kung bakit ganoon ang trato sa kanya. Paglabas ng may akda, sinabi nitong si Dongkyung ang magbabayad. Bagaman galit si Mülmang, hindi niya ito ipinakita. Nang mapalayas ang may akda, sinimulang sermona ni Dongkyung si Mülmang. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit palagi siyang sinusundan nito. Ipinaliwanag ni Mülmang na hindi lamang mula ngayon, kundi simula pa nang siya ay ipanganak, ay sinusundan na niya ito. Noon, lihim lamang niya itong inoobserbahan at hindi inakalang lilitaw siya mismo sa kanyang buhay. Hindi naging maayos ang trabaho ni Dongkyung kaya't nalungkot siya. Biglang tinakpan ni Mülmang ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ito, nasa tabing dagat na siya. Nang mapansin niya, hindi ito isang panaginip. Tinitigan siya ni Mülmang at napansin ang kanyang pagod. Panahon na para magpahinga. Ikinuwento ni Dongkyung na tuwing gusto niyang umiyak noon, pumupunta siya sa dagat. Kapag namimiss niya ang kanyang mga magulang o nagagalit kay Sunkyung, dito rin siya nagpupunta. Hindi ito naunawaan ni Mülmang. Kung hindi masaya si Dongkyung, bakit hindi na lang siya umiyak? Ipinaliwanag ni Dongkyung na ayaw niyang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, nakatitig si Mülmang kay Dongkyung na nakaupo at tila malayo ang iniisip. Bigla niyang ginustong haplusin ang ulo nito upang damayan siya, ngunit nang mapansin ang kakaibang enerhiya sa kanyang kamay, bigla siyang tumigil. Sinabi niya na nais niya ngayong akitin siya. Nang marinig iyon, tumingin si Dongkyung at tinanong kung gusto ba nitong halikan siya. Itinaas ni Mülmang ang baba niya at muntik na siyang halikan. Ngunit biglang nahiya si Dongkyung at umatras. Ang hangin sa dagat ay napakalakas. Hinawakan ni Mülmang ang kamay ni Dongkyung at sa isang iglap ay nakabalik silang dalawa sa pintuan. Sa mga sandaling ito, mabilis at hindi maayos ang tibok ng puso ni Dongkyung. Ipinaalala ni Mülmang kay Dongkyung na tuyo na ang kanyang mga damit at dapat nang ipasok sa loob ng bahay.
Magulo ang isip ni Dongkyung at sa inis ay bumalik siya sa kanyang kwarto. Paalis na sana si Myeolmang para pumasok sa trabaho nang biglang hawakan ni Dongkyung ang kanyang kamay upang pigilan siya. Ngayong araw, nais ni Dongkyung na sumama kay Myeolmang at magkasama silang pumunta sa isang liblib na lugar. Sa pagkakataong iyon, may isang grupo ng mga tao na nagsasagawa ng isang tradisyonal na seremonya. Ito ang unang beses na nakakita si Dongkyung ng ganitong gawain kaya't labis siyang natuwa. Sinabi ni Myeolmang kay Dongkyung na ang tradisyonal na seremonyang ito ay mawawala rin at bahagi iyon ng kanyang tungkulin. Sinimulan ni Dongkyung na aliwin si Myeolmang. Alam niya na bago tuluyang mawala ang Super Rookie, ito ay maglalabas muna ng napakaliwanag na liwanag bago bumagsak. Maaari mo itong ituring na pagkawasak o maaari ring tawagin na isang bagong pagsilang. Tahimik na nakinig si Myeolmang, ngunit iniisip pa rin niya na mali ang kanyang napiling tao, si Dongkyung, kaya siya nahihirapan. Ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang isip. Mula ngayon, umaasa siyang mamahalin siya ni Dongkyung. Siguro, ang mahalin siya ay isa ring magandang ideya. Nais niya na si Dongkyung ang unang taong magmamahal sa kanya. Tama, sa wakas ay naglakas loob umamin ang malamig at lihim na si Myeolmang. Si Dongkyung, na mabait at maunawain, ay bahagyang nahulog sa kanyang sinabi. Matagal nang napapansin ni Dongkyung na sa tuwing may nawawala sa paligid, ang mukha ni Myeolmang ay may bakas ng sakit. Alam niya na isa itong mabuting nilalang. Ngayon, hindi na naniniwala si Dongkyung na kung kunin niya ang buhay ni Myeolmang ay magiging masaya siya. Nang marinig iyon, biglang naantig ang damdamin ni Myeolmang. Sa mundong ito, sa wakas ay may isang taong nagmamahal sa kanya. Matapos sabihin ni Dongkyung ang mga salitang iyon, agad siyang nagsisi. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng damdamin para kay Myeolmang. Ano ang dapat niyang gawin? Kinuha niya ang kumot at bumalik sa kanyang kwarto upang makalayo sa kanya. Ngunit biglang hinawakan siya ni Myeolmang at sinabing matulog na lamang silang magkasama. Agad na tumutol si Dongkyung at sinabing ang kanyang pag-arte ay hindi ubra sa kanya. Nagbanta si Myeolmang na kung papasok siya sa kwarto ay susunugin niya ito. Wala nang ibang paraan kaya't napilitan silang matulog sa sofa. Habang mas iniisip ito ni Dongkyung, lalo siyang nainis. Naiintindihan ba talaga ni Myeolmang kung ano ang pag-ibig? Bakit palagi siyang sinasabihan na mahalin siya? Biglang sinabi ni Myeolmang, mahal kita. Iiwan ko ang lahat para sa kanya. Nang marinig ito, lalo pang nagulo ang damdamin ni Dongkyung. Kinabukasan, pumunta si Myeolmang kay Sonos Shin upang ikwento ang kanyang nararamdaman. Tuwang-tuwa si Sonos Shin para sa kanya. Sa matagal na panahon ng paninirahan ni Myeolmang sa mundong ito, sa wakas ay may isang taong handang mahalin siya. Matagal nang napansin ni Sonos Shin na ang layunin ni Myeolmang ay gawin si Dongkyung na magnasa upang siya mismo ay tuluyang maglaho. Ngunit tanong ni Sonos Shin, totoo ba talagang iyon ang kanyang nais? Binalaan niya si Myeolmang na ang damdaming pantao ay mas mapanganib kaysa sa inaakala. Para makamit ang isang tao, kayang isakripisyo ng tao ang buong mundo. Kung dumating ang oras, kaya bang panoorin ni Dongkyung na mawala si Myeolmang? Samantala, pauwi si Dongkyung galing trabaho nang biglang kunin ni Myeolmang ang mga dala niya. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinimulang sabihan ng matatamis na salita. Alam ni Dongkyung na may pakana si Myeolmang at pinaalalahanan siya na kung nais niyang magsabi ng matatamis na salita sa hinaharap, dapat may kasamang bulaklak. Huwag siyang susubukang akitin. Habang nagtatalo silang dalawa, nadaanan sila ni Sun Kyung. Napansin ni Sun Kyung na para silang mag-asawa. Dahil alam ni Sun Kyung na may sakit ang kanyang ate, unti-unti siyang naging mas responsable. Alam pa niyang bilhan ang kanyang ate ng paborito nitong red bean cake. Niyaya ni Dongkyung si Sun Kyung na samahan siya kinabukasan. Dinala ni Dongkyung si Sun Kyung sa ospital para magpa-check up. Wala na siyang gaanong oras na natitira kaya gusto niyang matiyak na handa ang kapatid. Sa kabutihang palad, maayos ang lahat ng organs ni Sun Kyung at nakahinga ng maluwag ang doktor. Gayunman, labis pa ring nag-aalala si Dongkyung. Ilang araw na ang nakalipas, tinawagan ni Sun Kyung ang doktor upang pakiusapang hikayatin ang kanyang ate na magpagamot. Ipinakita ng doktor ang isang bote ng gamot at hinimok si Dongkyung na huwag sumuko. Kahit mababa ang sansa ng matagumpay na operasyon, may pag-asa pa ring mabuhay kung magpapatuloy siya. Paglabas ng ospital, nagpunta si Dongkyung sa hardin at doon niya muling nakatagpo si Sonos Shin. Naalala ni Dongkyung na nakita na niya ang babaeng ito sa hintayan ng bus. May hawak si Sonos Shin na paso ng halaman. Sinabi ni Sonos Shin na ito ang kanyang itinatanim at hinihintay niyang sumibol. Hindi niya alam kung ano ang tutubo, ngunit kung may kakaibang tumubo, agad niya itong bubunutin dahil ito ay para lamang sa kanya. Bago umalis, binigyan ni Sonos Shin si Dongkyung ng isang regalo, isang crystal ball. Habang nagpaalam si Dongkyung sa doktor, biglang lumitaw si Myeolmang na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Nagulat ang doktor at inakala nitong kapatid ni Dongkyung si Myeolmang. Ipinaliwanag ni Dongkyung na hindi sila magkadugo. Sinabi ng doktor na maaaring boyfriend ito. Hindi niya akalaing makakahanap si Dongkyung ng ganoong kabatang kasintahan. Siyempre, ang pag-ibig ay hindi nakabase sa edad o kasarian. Napansin ni Sun Kyung na iba ang kulay ng buhok ni Myeolmang at sinabi nitong bagay sa kanya yon. Nagtaka si Dongkyung dahil alam niyang hindi naman nagbago ang buhok ni Myeolmang.
Nagpa siya ang tatlo na magpakuha ng larawan. Nang tingnan ni Dongkyung ang litrato, bigla niyang napansin na iba ang itsura ni Myeolmang sa larawan. Ipinaliwanag ni Myeolmang na ang kanyang anyo ay naiba depende sa paningin ng bawat tao. Nakapagtataka rin para kay Myeolmang dahil si Dongkyung lamang ang nakakakita ng kanyang tunay na anyo at kaya ring tawagin ang kanyang tunay na pangalan. Dahil sa biglaang pag-amin ni Myeolmang, biglang kumabog ang puso ni Dongkyung. Nang pumasok siya sa trabaho, tinanong niya ang kanyang mga katrabaho kung ano ang kanilang magiging kahilingan kung maaari silang humiling ng isa lang. Sagot ng mga ito ay yumaman o maging sikat. Na-stress si Dongkyung sa pag-isip ng kanyang kahilingan, ngunit sinabi ng isang katrabaho na malapit nang matupad ang kanyang hiling dahil makikilala na niya ang kanyang posibleng makadate. Nang dumating ang inaasahang date, nakita ni Dongkyung na nag-ibang anyo si Myeolmang at naging kadate ng kanyang katrabaho. Pinakain nila ang isa't isa sa harap ni Dongkyung na parang walang ibang tao. Ang katrabaho naman ay biglang nagpakita ng interes at inaya si Dongkyung na manood ng scene matapos kumain. Nakita ni Myeolmang na parang natitinag si Dongkyung kaya nagalit siya. Pinatulog niya ang kanyang katrabaho at ang date nito at sinabi na magigising sila matapos ang 5 minuto. Ginawa ito ni Myeolmang upang makalimutan ni Dongkyung ang ideya na mahalin ang iba. Sa mundong ito, wala nang ibang maaaring mawala para sa kanya. Tinanong ni Myeolmang si Dongkyung kung nais na ba niyang humiling na mahalin siya. Nagtaka si Dongkyung kung maaari ring hilingin yon. Tahimik na tumitig si Myeolmang habang unti-unting nanahimik ang paligid. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tainga ni Dongkyung. Biglang lumapit si Dongkyung at muntik na siyang halikan nang ibalik ni Myeolmang ang kanyang ulirat. Totoo, kayang manipulahin ni Myeolmang ang iniisip ng isang tao. Dahil dito, labis na nagalit si Dongkyung. Habang nag-isa siyang nag-isip, biglang lumapit ang kanyang team leader na si Joik. Tinanong ni Dongkyung si Joik kung ano ang kanyang magiging hiling kung mayroon lamang siyang 100 araw na mabubuhay. Inakala ni Joik na tumutulong lang siya sa nobela ni Dongkyung at sinagot na sa natitirang panahon, ang pipiliin niya ay pag-ibig. Napaisip si Dongkyung kung ibig bang sabihin ito ay dapat niyang hilingin na mahalin si Myeolmang. Ipinaliwanag ni Joik na hindi niya ibig sabihin na magmahal ng iba si Dongkyung, kundi gawin ang isang lalaki na labis na ma-in-love sa kanya. Nagbigay ito kay Dongkyung ng bagong pananaw. Habang bumubuhos ang ulan, bumaba si Dongkyung mula sa bus at nakita si Myeolmang na naghihintay sa kanya sa hintayan. Hinawakan ni Myeolmang ang kanyang kamay at sabay silang tumakbo sa ulan ng walang imik. Hindi maunawaan ni Dongkyung kung bakit hindi ginamit ni Myeolmang ang kanyang kapangyarihan upang sila ay makalipat agad at hindi mabasa. Ipinaliwanag ni Myeolmang na wala namang masama kung mabasa sa ulan at kahit walang payong ay makakarating pa rin sila. Tahimik na tumingin si Dongkyung sa kanya. Ngayon, may bagong hiling siya na mahalin siya ni Myeolmang. Ngunit sinabi ni Myeolmang na hindi iyon maaaring maging isang hiling. Naramdaman ni Dongkyung ang kaunting pagkadismaya nang biglang hinaplos ni Myeolmang ang kanyang mukha at hinalikan siya. Naghalikan sila sa ilalim ng ulan. Samantala, tinitingnan ni Sonos Shin ang paso ng kanyang halaman. Kung may pagkakamali ang sistema, ayusin niya ito at buburahin kung kinakailangan. Biglang huminto sa paggalaw si Myeolmang at umatras. Nilapitan siya ni Dongkyung ngunit bigla siyang naglaho. Ano nga ba ang layunin ni Sonos Shin? Ipinaparanas ba niya kay Myeolmang ang totoong pag-ibig ng mundo o may iba pa siyang pakay? Agad na umuwi si Dongkyung at nadiskubring tuluyan ng naglaho si Myeolmang. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho ng labis ang pagkadismaya. Muling dumating ang manunulat na nakausap niya dati at nagsabing nais niyang mag-update ng bagong artikulo. Ikinuwento ng manunulat na gabi-gabi siyang nananaginip ng isang mahiwagang lalaki na binabantaan siya. Kapag hindi niya ipinagpapatuloy ang pagsusulat, hindi raw siya patutulugin ng lalaki at minsan ay itinutulak siya pababa ng bangin o kaya ay pinapabagsak sa elevator. Araw-araw siyang takot na takot kaya hindi makatulog at kung ano-anong iniisip. Nang marinig iyon, napagtanto ni Dongkyung na palihim palang pinoprotektahan siya ni Myeolmang. Hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Sa mga oras na yon, nadala si Myeolmang sa isang rooftop nang hindi niya namamalayan. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng pagbagsak at sa isang iglap ay bumalik siya sa taong 2014 na. Nakita niya roon si Dongkyung na papasakay ng bus. Susubukan na sana niyang lapitan siya nang biglang sabihin ni Sonos Shin na hindi siya makikita ni Dongkyung sa panahong iyon. Ang lahat ng nakikita niya ay mga materyales na ginawa ni Sonos Shin mula sa mga piraso ng nakaraan, ipinapakita lamang kay Myeolmang. Nakaupo si Dongkyung sa bus patungo sa kanyang job interview nang biglang mag-flat ang gulong. Napilitan siyang magmadali papunta sa kumpanya, ngunit nalaman niyang huli na siya at nakaligtaan ang unang round ng interview. Lahat ng ito ay pinapanood ni Myeolmang. Sinabi ni Sonos Shin kay Myeolmang na lahat ng kamalasang ito ay dahil sa kanyang pag-iral. Nagbago ang tanawin at bumalik sa taong 2012. Noon, estudyante pa lang si Dongkyung sa high school. Nagpursige siyang maghanda ng baon ngunit nabuhusan ito ng kanyang mga kaklase. Naging biktima siya ng bullying dahil kay Myeolmang. Muli, nakita ni Myeolmang ang batang si Dongkyung habang nakatanggap ito ng tawag na nagbabalitang na aksidente ang kanyang mga magulang, lahat ng iyon ay dahil sa kanya.
Hindi na kinaya ni Myeolmang at napasigaw siya, saka biglang bumalik sa kasalukuyan. Sinabi ng mga nilalang kay Myeolmang na iyon ang kanyang kapalaran. Sa galit, tila gumuho ang lahat sa paligid niya. Agad na bumalik sa normal ang paligid nang sabihan siya ni Sonos Shin na ngayon ay naiintindihan na niya kung ano ang kanyang tadhana. Kapag minahan na siya ni Dongkyung, handa na ba siyang maglaho? Tinatanggap ba talaga niya ang kahilingan ni Dongkyung? Ipinaalala ni Sonos Shin na may malubhang sakit si Dongkyung at iyon din ay bahagi ng kanyang pag-iral. Dapat niyang pag-isipang mabuti ang lahat bago magpasya. Habang mag-isa si Dongkyung na naghihintay ng subway, nalito at naguluhan siya sa biglaang pagkawala ni Myeolmang. Iniisip niya kung saan ito maaaring matagpuan nang bigla niyang makita ang kanyang anino sa kabilang dulo ng istasyon. Agad siyang tumakbo papalapit ngunit habang paakyat siya sa hagdan, biglang sumakit ng matindi ang tumor sa kanyang ulo. Sa mga sandaling malapit na siyang bumagsak, biglang sumulpot si Myeolmang at hinawakan ang kanyang kamay. Magkasamang nakaupo sa loob ng kotse sina Dongkyung at Myeolmang. Sa sandaling iyon, labis ang galit ni Dongkyung. Tinanong siya ni Myeolmang kung bakit siya tumakas. Ngunit sa harap ng mga tanong na iyon, wala siyang maisagot. Naisip ni Dongkyung ang isang paraan. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Myeolmang, ang bahay na tinitirhan nito. Nais niyang pumunta roon agad. Kung bigla na naman itong mawawala ng walang dahilan, kahit papaano ay maaari siyang pumunta sa bahay nito upang hanapin siya. Di nagtagal, dumating sila sa isang villa sa labas ng lungsod. Sinabi ni Myeolmang kay Dongkyung na kung sakaling siya ay mapalayas ng iba, hindi na siya muling matatagpuan ni Dongkyung. Noon kasi ay nagkamali siya sa kanyang desisyon. Aminado siyang hindi niya kayang mahalin si Dongkyung, kaya hindi niya kayang tuparin ang nais nito. Sinabi niya kay Dongkyung na hindi na nila kailangang magsama pa at dapat nang tapusin ang lahat. Nang akmang lalapit si Dongkyung upang hawakan siya, kumurap siya at biglang napansin na siya ay ibinalik na sa kanyang silid. Mag-isa si Dongkyung na nakaharap sa isang bakanteng kwarto. Kinabukasan, pumasok si Dongkyung sa trabaho at dumating ang isang babaeng manunulat upang hanapin siya. Sinabi ng manunulat na baka hindi na maipagpatuloy ang kanyang trabaho dahil may cancer siya at ilang buwan na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Kailangang maipagamot siya at maospital sa loob ng ilang araw. Ngayon, nais ng manunulat na pahalagahan ang natitirang panahon. Pinayuhan niya si Dongkyung na huwag gumawa ng mga bagay na kanyang pagsisisihan. Kinagabihan, habang nagkakaroon ng hapunan ang mga kasamahan nila, sinimulan ng ibang manunulat na siraan ang babaeng may sakit. Sabi nila, nakipaghiwalay ito sa kanyang asawa dahil sa matigas nitong ugali. Ngayon na may cancer siya, wala ni isang tao ang nasa kanyang tabi. Sinabi pa nila kay Dongkyung na bilang isang babae, dapat ay maging mahinhin siya, kung hindi ay walang magmamalasakit sa kanya. Hindi na nakayanan ni Dongkyung ang mga sinasabi nila. Walang dapat alalahanin tungkol sa kasal niya dahil siya man ay may cancer. Wala na siyang 3 buwan upang mabuhay, kaya hindi na kailangan pang pag-isipan ang ganitong problema. Mariing sinabi ni Dongkyung sa manunulat na tigilan ang paninira sa iba. Kung may oras ito, mas mabuting pagtuunan na lamang ng pansin ang kanyang trabaho. Sa harap ng lahat, galit na tumakbo palabas si Dongkyung. Bumalik siya sa kanyang pinangyarihan ng aksidente. Tumigil siya sa pulang ilaw ng trapiko, nag-aalinlangan at hindi makatawid. Naalala niya ang sinabi ni Myeolmang na kapag tinawag niya ang pangalan nito, lilitaw siya. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi nagpakita si Myeolmang. Galit siyang umakyat sa rooftop. Kapag hindi dumating si Myeolmang, tatalon siya. Nang handa na siyang tumalon, bigla siyang natakot. Nawalan ng pag-asa, bumalik siya sa kanyang silid. Malungkot siyang humiga sa sahig at nakatulog ng mahimbing. Sa mga oras na yon, muling nagpakita si Myeolmang sa bahay ni Dongkyung. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Dongkyung. Nangako silang magkahawak kamay isang beses sa isang araw upang hindi makaramdam ng sakit si Dongkyung. Kinabukasan, paggising ni Dongkyung, napansin niyang may dagdag na unan sa tabi niya. Napagtanto niyang dumating si Myeolmang kagabi. Tiningnan niya ang pulang tali sa kanyang kamay at nagpasya siyang alisin ito. Kinailangan muling maospital si Dongkyung dahil sa matinding sakit. Sinabi ng doktor kay Sunkyung na lumala ang karamdaman ni Dongkyung at kinakailangan agad itong gamutin. Samantala, mag-isa si Myeolmang sa sirang tulay. Nilapitan siya ni Sonos Shin at tinanong kung ano ang iniisip niya. Alam na raw ni Myeolmang na may sakit si Dongkyung at nasa ospital ito. Mabuti na lamang na hindi siya bumisita. Hindi na kailangan pang makita ni Dongkyung si Myeolmang habang buhay. Hindi na rin niya kailangang alamin kung buhay o patay si Dongkyung. Sa ganitong paraan, tuluyan nang matatapos ang kapalaran nilang dalawa. Tama ang desisyon ni Myeolmang dahil sa ganitong paraan lamang siya makakapagpatuloy na mabuhay. Nang marinig iyon, tumayo si Myeolmang at umalis. Bahagyang natuwa si Sonos Shin. Ang mga batang marunong lumaban sa kanilang mga magulang ay unti-unting nagiging ganap. Tumingin si Sonos Shin sa paso ng bulaklak sa kanyang tabi. Wala pa ring usbong ang lupa roon. Samantala, nagising si Dongkyung at naglakad mag-isa sa pasilyo. Sa dulo, nakita niya si Myeolmang na nakatayo at nakatingin sa kanya ng may awa. Sinabi ni Dongkyung na alam niyang darating ito. Huwag isipin ni Myeolmang na kapag nawala siya ay hindi na siya mahahanap ni Dongkyung. May paraan siya upang pilitin itong lumitaw.
Sigurado siya na mabuti ang puso ni Myeolmang at hindi nito kayang hindi mag-alala para sa kanya. Bago matupad ang kanyang kahilingan, hindi siya susuko. Wala nang sinabi si Myeolmang, niyakap lamang niya si Dongkyung. Palaging malungkot ang buhay ni Dongkyung. Minsan ay kinamuhian niya ito, ngunit kalaunan ay naunawaan niya. Hindi naman puro kalungkutan ang kanyang buhay. Ngayon na siya ay naghihirap, hindi ba't naroon si Myeolmang sa kanyang tabi? Sinabi ni Dongkyung na hindi ito makakatakas. Bago niya matupad ang kanyang hiling, hindi niya ito patatawarin. Wala pa ring sinabi si Myeolmang. Mahigpit lamang niyang niyakap si Dongkyung. Ang biglaang pagkawala ni Myeolmang ay nagdulot ng pananabik sa kanilang dalawa. Nagpasya si Myeolmang na sabihin kay Dongkyung ang lahat. Tumingin si Sonos Shin sa kanyang paso ng bulaklak at bigla niyang napansin na may usbong na tumubo sa dating tigang na lupa. Ikinuwento ni Myeolmang ang kanyang pinagmulan. Dahil sa kanya, nawala ang mga magulang ni Dongkyung. Naupo si Dongkyung sa tabing dagat at inisip ang lahat ng kamalasang dulot nito. Pati ang sakit niya ay dahil daw sa kanya. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Dongkyung. Noon pa man, gusto na niya ang taglamig at ang tanawin ng gabi. Mahilig siya sa katapusan sapagkat ang taglamig ay simula rin ng tagsibol, ang panahon ng bagong pag-asa. Sa halip na tawaging malas ang isang destroyer, maaari rin itong ituring na kasiyahan. Katulad ng ulan, hindi niya gusto ang mabasa, ngunit hindi ito may iwasan. Ganoon ang pag-iral ni Myeolmang. Sinabi ni Dongkyung na iparating ni Myeolmang ang mga salitang ito sa kanyang mga nakakataas. Ngumiti si Myeolmang ng masaya. Napagtanto niyang tinanggap na siya ni Dongkyung. Habang nag-uusap sila, biglang nawala si Dongkyung. Agad na nagtungo si Myeolmang sa bahay ni Dongkyung. Napansin niyang may mga estranghero na roon at iba na ang ayos ng bahay. Pumunta siya sa trabaho ni Dongkyung, ngunit walang ni isa sa kanyang mga kasamahan ang nakakaalala sa kanya. Napagtanto ni Myeolmang na nawala si Dongkyung at lahat ng bakas ng kanyang pag-iral ay binura na sa mundong ito. Samantala, napunta si Dongkyung sa isang maganda at malawak na hardin ng mga bulaklak. Ang nagdala sa kanya roon ay si Sonos Shin. Tahimik siyang dinala ni Sonos Shin palayo sa mundo ni Myeolmang. Kinuha ni Sonos Shin ang kanyang paso ng bulaklak at ipinaliwanag na ang halaman dito ay lumalago dahil sinisipsip nito ang lahat ng kamalasan ni Dongkyung. Matapos silang magkita ni Myeolmang, napagtanto ni Sonos Shin na may mga taong mas kaawa-awa pa kaysa sa kanya. Naunawaan ni Dongkyung na ang babae sa kanyang harapan ang nakakataas kay Myeolmang at siyang nagpalayo sa kanila. Tinanong ni Dongkyung kung bakit isinisisi ni Sonos Shin kay Myeolmang ang lahat ng kamalasan. Ipinaliwanag ni Sonos Shin na alinman sa pagpili, ang wasakin ang mundo o mawala ang minamahal para magpatuloy sa buhay, parehong masakit para kay Dongkyung. Kaya wala siyang nagawa kundi ipaalam kay Myeolmang ang magiging kahihinatnan. Inilabas ni Sonos Shin ang isang kristal na bola at ibinigay ito kay Dongkyung. Nasa mga kamay ni Dongkyung ang kanyang kapalaran. Sinabi ni Sonos Shin na ang labasan ng hardin ay nasa dulo ng daan. Naglakad si Dongkyung patungo sa isang pintong kahoy, ngunit ang nagbukas ng pinto ay si Myeolmang. Nang lingunin niya ang paligid, naglaho ang hardin ng mga bulaklak. Sa sandaling iyon, mahigpit siyang niyakap ni Myeolmang. Sinabi nitong ang lugar na kanyang napuntahan ay ang bakuran ng mga Diyos. Sa mga panahong nawala siya, nakalimutan ng lahat ang kanyang pag-iral. Ang pakiramdam ng pagkawala ni Dongkyung ay labis na ikinatakot ni Myeolmang. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sun Kyung. Laking gulat niya nang makita na konektado ang bahay ng kanyang kapatid sa ibang mundo. Hindi niya inaasahan na ang lalaking kaharap niya ay isang Diyos. Bukod pa rito, naririnig ni Myeolmang ang lahat ng iniisip ni Sun Kyung. Naramdaman ni Sun Kyung na parang mababaliw siya. Tinanong niya kung dumating ba si Myeolmang upang kunin ang kanyang ate. Sinabi ni Myeolmang na hindi, narito siya upang protektahan si Dongkyung. Nang makitang natutuwa si Sun Kyung, ginamit ni Myeolmang ang kanyang mahika upang burahin ang alaala ng binata tungkol sa mga nangyari. Nang magising si Sun Kyung, natagpuan niyang nasa ospital siya at napaluha. Sinabi niyang nanaginip lamang siya ng isang bangungot. Nagkunwaring magpapalayaw si Sun Kyung kay Myeolmang, ngunit agad itong umiwas. Umuwi sina Dongkyung at Myeolmang. Muling hinawakan ni Myeolmang ang kamay ni Dongkyung at muling tinali ang pulang tali sa kanyang pulso. Sinabi ni Dongkyung, dito na lang tayo. Matulog tayong magkasama ngayon. Ngunit ang totoo, sa sofa lamang sila natulog, magkahiwalay ang kanilang pwesto. Pagsapit ng gabi, nagising si Myeolmang at nadatnan si Sonos Shin na naghihintay sa harap ng pinto. Binalaan siya ni Myeolmang na huwag nang sasaktan si Dongkyung. Matapos makausap ni Sonos Shin si Dongkyung, nalaman niyang mahal ni Dongkyung si Myeolmang at para sa kanya, ang pagmamahalan nila ay hindi malas. Hindi ito inaasahan ni Sonos Shin. Ang pag-ibig, kahit hindi nakikita, ay nananatiling pag-ibig pa rin. Nais niyang maging masaya si Myeolmang sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Dongkyung ang babaeng manunulat na may cancer. Alam na rin ng manunulat na may sakit din si Dongkyung. Ngayon, umaasa siyang pahalagahan ni Dongkyung ang natitira nitong panahon. Paglabas ni Dongkyung, nadatnan niyang naghihintay sa kanya si Myeolmang sa harap ng pinto. Pinagpasyahan ni Dongkyung na hawakan ang kamay nito.
Nang dumaan sila sa parke, sinabi ni Dongkyung na sa tagsibol, mamumulaklak ang mga cherry blossom dito. Hindi niya alam kung aabutin pa niya ang susunod na tagsibol. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak mula sa langit ang napakaraming talulot ng cherry blossom. Namulaklak ang buong puno sa harap ni Dongkyung. Nabighani siya sa tanawing iyon. Sinabi ni Myeolmang na kaunti lamang ang ibinalik niyang oras. Maliit na bagay lamang iyon para sa kanya. Habang nakamasid sa kagandahan ng paligid, nakaramdam ng matinding saya si Dongkyung. Naalala niya ang kanyang kabataan, kung kailan dinala siya ng kanyang mga magulang sa parke, at sabay-sabay silang naging masaya. Sinundan ni Myeolmang ang bawat hakbang niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Dongkyung at dinala siya sa amusement park sa loob ng parke. Magkasama silang sumakay sa Ferris wheel. Habang nakatanaw sa tanawin sa labas ng bintana, biglang napaisip si Dongkyung ng maraming bagay. Nais niyang, kapag dumating ang araw ng kanyang paglisan, wala nang makaalala sa kanya upang hindi na malungkot ang kanyang mga kaibigan sa kanyang pag-alis. Mang tumingin kay Dongkyung, lumapit siya at hinalikan ito. Medyo nahiya si Dongkyung dahil hinalikan siya ni Myeolmang nang walang sabi-sabi. Sinabi ni Myeolmang na sa hinaharap, maaaring maglahad si Dongkyung ng ilang maliliit na kahilingan at tutulungan niya itong matupad. Ngunit nasabi na ni Dongkyung ang tanging hiling niya noon. Sa isang maulang araw, sinabi na niya kay Myeolmang na ang tanging nais lang niya ay mahalin siya nito. Ngayon, lumakad si Myeolmang sa harap niya at sinabi na hindi na kailangang hilingin iyon. Magtatanong pa sana si Dongkyung kung bakit, nang biglang may isang babaeng bumangga sa kanya. Nang tumingin siyang mabuti, natuklasan niyang ang babaeng iyon ay ang kanyang yumaong ina. Naramdaman ni Myeolmang na maaaring namimiss ni Dongkyung ang kanyang pamilya, kaya ibinalik niya ang oras. Sinabi ni Myeolmang ang sagot niya kanina, umaasa siyang mamahalin siya ni Dongkyung. Ngayon, maliban kay Dongkyung, wala na siyang ibang pinahahalagahan. Kaya hindi na kailangang hilingin pa ni Dongkyung ang pagmamahal niya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Soja, ang tiyahin ni Dongkyung, na kagagaling lang sa ibang bansa at may bitbit na maleta. Ilang araw silang magkasama kaya lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni Dongkyung at Myeolmang. Ngunit ano kaya ang mga pagsubok na haharapin ng kanilang pag-ibig? Noong nakaraan, minsan ay nangarap si Myeolmang na maging isang normal na tao. Nais niyang makakain tulad ng iba, matulog tulad nila, at mahalin gaya ng mga bata. Naisip niya kung maaari ba siyang maging isang normal na tao. Ngunit napagtanto niya na ang bawat tao ay may patutunguhan at mamamatay sa dulo ng kanilang buhay, samantalang iba siya. Ang lahat sa paligid niya ay laging nagbabago. Napagtanto niya na ang isang nilalang na walang patutunguhan at buhay na walang katapusan ay hindi kailanman magiging tao. Sa kasalukuyan, tumakbo si Dongkyung nang makita ang kanyang tiyahin. Galit na galit si Soja dahil hindi sinabi ni Dongkyung ang tungkol sa kanyang karamdaman. Hindi pa rin naiintindihan ni Myeolmang ang sitwasyon. Samantala, dumalaw si Joe kay Gina, ang matalik na kaibigan ni Dongkyung. Nagkatitigan silang dalawa ng may lambing. Si Joe ang editor-in-chief at parehong may pagtingin sa kanya ang dalawang lalaki. Naiiba talaga ang kaibigan ni Dongkyung. Gusto ni Joe na makausap si Gina, ngunit nang matapos siyang magsalita, isinara ni Gina ang pinto at pinaghintay siya sa ibaba. Nalito si Joe at nagtanong kung dahil ba sa presensya niya yon. Kung ganoon, maaari siyang umalis. Humingi ng paumanhin si Gina at marahang pinauwi si Joe. Tila malinaw na tinanggihan siya ng dalaga. Alam ni Hyunkyu na naghiwalay na ang dalawa at nakaramdam siya ng panghihinayang sa sarili niyang nakaraan kay Gina. Nais sana ni Hyunkyu na pag-isipan muli ni Gina ang kanilang relasyon, ngunit sinabi ni Gina na napakahaba na ng 9 na taong paghihintay at huli na para bumalik. Inamin ni Hyunkyu na masaya siya noong kasama si Gina, ngunit malamig itong umalis. Sino kaya ang pipiliin niya sa huli? Samantala, hinahabol ni Soja si Dongkyung. Nagkunwaring pagod ang tiyahin at umupo. Nang lumapit si Dongkyung upang tingnan siya, bigla niya itong hinawakan. Naging matagumpay ang pakanan ni Soja. Pumasok silang tatlo upang mag-usap. Mabilis na hinila ni Dongkyung si Myeolmang pababa at sinabihang bastos kung tatayo ito sa harap ng mga nakatatanda. Sinimulan ng tiyahin ang pagtatanong sa kasintahan ni Dongkyung. Una, bumati siya at nagtataka si Dongkyung kung paano nalaman ng tiyahin na nobyo niya si Myeolmang. Lumabas na ipinakita ni Sunkyung ang litrato ni Myeolmang kay Soja. Tinanong ng tiyahin kung saan nakatira si Myeolmang at kung bakit naroon pa siya ng 10 oras ng gabi. Sasagot na sana si Myeolmang na kasama niya si Dongkyung ngunit pinigilan siya nito. Hinila ni Dongkyung si Myeolmang palabas at iniabot ang kanyang telepono. Pinapaalalahanan niyang tawagan siya. Napangiti si Myeolmang sa kakulitan nito. Sinabi ni Soja na hindi siya galit dahil alam niyang ayaw lang ni Dongkyung na malungkot ang iba, kaya niya ito inilihim. Sinabi ni Soja na maaari namang gawin ni Dongkyung ang anumang nais niya at pinagalitan siya dahil tiniis niya ang lahat ng mag-isa. Hindi ba niya iniisip ang mga taong nagmamahal sa kanya? Napatigil si Dongkyung sa mga salita ng tiyahin at napaluha. Pagkatapos, lumabas siya sa terasa at tinawagan si Myeolmang upang tanungin kung ano ang ginagawa nito. Hindi inakala ni Myeolmang na napakakahawig ni Soja sa ina ni Dongkyung. Ipinaliwanag ni Dongkyung na magkapatid ang dalawa kaya magkamukha sila. Naisip niyang noong panahon na iyon, si Myeolmang ang nagbalik ng kanyang ina.
Kinabukasan, nagpunta sina Dongkyung at Suja sa ospital para sa pagsusuri. Muling nagbagong anyo si Myeolmang bilang doktor at ipinaliwanag na may bagong gamot na kailangan ng mga kalahok para sa clinical trial. Nasa listahan si Dongkyung ngunit kailangan munang hintayin ang resulta ng kanyang dugo. Pagkalabas nila, sinabi ni Suja na mas gwapo ang doktor kaysa nobyo ni Dongkyung. Agad namang sumagot si Dongkyung na mas gwapo si Myeolmang. Pagkaalis ni Suja, pumunta sina Dongkyung at Myeolmang sa isang tindahan ng cellphone. Bumili si Dongkyung ng bagong telepono para kay Myeolmang para kung sakaling mawala na naman ito, hindi dahil gusto lang niya ang mga good night messages nito. Tinanong ni Dongkyung kung ano ang dapat niyang gawin ngayong may telepono na si Myeolmang. Tinawagan ni Myeolmang si Sunkyung at inimbitahan silang lumabas. Dumating sila sa isang maliit na isla kung saan binigyan ni Myeolmang ng kamera si Dongkyung. Ayon sa nalalaman niya, lahat ng estudyante sa paaralan doon ay namatay na at wala nang natira. May isang batang nais makita ang kanyang guro upang personal na maibigay ang diploma. Nagbagong anyo si Myeolmang bilang guro ng bata at nagsabing graduation ceremony iyon kaya kailangan nitong dumalo. Masayang umiti ang apo at lola habang kinukuhanan sila ng larawan ni Dongkyung. Pag-alis nila, tinanong ni Dongkyung kung umiiral pa ang paaralan. Sinabi ni Myeolmang na wala ng mga guro at estudyante kaya hindi na ito makakapagpatuloy. Nabanggit ni Dongkyung si Sonos Shin sa hardin. Naalala ni Myeolmang na nakita niya ito sa ospital na nakasuot ng damit pasyente. Ipinaliwanag niyang may sakit si Sonos Shin mula pa nang ipanganak at paulit-ulit ang kanyang pagdurusa, namamatay, nabubuhay at muling nagkakasakit. Samantala, bumisita sina Suja at Sunkyung sa puntod ng ina ni Dongkyung upang hilingin ang kanyang basbas para sa nalalapit na operasyon ni Dongkyung. Dinala naman ni Myeolmang si Dongkyung sa shopping mall. Namili siya ng ilang pares ng sapatos para kay Sunkyung at napansin ang isang limited edition bag ngunit isa na lang ang natitira at may ibang customer na gustong bumili. Ginamit ni Dongkyung ang kanyang karamdaman at malungkot na sinabi na may 100 araw na lang siyang mabubuhay at nais niyang magbigay ng huling regalo para sa kanyang tiyahin. Naantig ang ibang customer at kusang isinuko ang bag. Pagkatapos, nagtungo ang dalawa sa photo studio upang magpa-souvenir photo. Nais ni Dongkyung ng litrato nilang dalawa. Pauwi na sila nang patuloy na tinitingnan ni Dongkyung ang kanilang larawan at labis na natuwa. Kinuha pa niya ang telepono ni Myeolmang at ginawang screensaver ang larawan. Pagdating sa bahay, mabilis na pumasok si Dongkyung. Sinabi ni Myeolmang na dapat silang mag-date muli. Maya-maya, dumating sila sa isang high-class na restaurant. Habang nagsisimula ng ihain ang mga pagkain, dumating ang matalik na kaibigan ni Dongkyung at ang kanyang kapatid na si Sunkyung. Masaya silang kumaway kay Dongkyung. Habang pinagmamasdan niya ang lahat na nagkakasayahan, nakadama siya ng labis na tuwa at kasiyahan. Samantala, bumisita si Myeolmang kay Sonos Shin na nooy napakahina at kailangang ihiwalay ng kurtina. Humingi ng paumanhin si Myeolmang dahil hindi siya nakinig sa mga babala ni Sonos Shin noon at nangakong hindi na niya ito ulitin. Sinabi niyang hindi iyon isang pakikipag-ayos kundi isang pagsuko. Tinanong ni Sonos Shin kung bakit nais ni Myeolmang na maging mabuting bata. Sinabi niya na susubukan niyang maging mabuti upang hindi mangyari ang mga ikinababahala ni Sonos Shin. Sinabi pa ni Myeolmang na mas nakakaawa si Sonos Shin kaysa kay Dongkyung at nagpasalamat siya dahil si Sonos Shin ang lumikha ng kasalukuyang Myeolmang. Samantala, tumanggi ang ilang manunulat na i-renew ang kanilang kontrata at ayaw nilang makipagtulungan sa kumpanya ni Dongkyung maliban kung siya mismo ang mamumuno. Nagalit ang direktor at inutusan ang section chief na si Jo-ik na humanap ng solusyon. Tahasang sinabi ni Jo-ik na ang direktor ang may kagagawa ng problema kaya siya ang dapat umayos nito. Pagkatapos, bumalik si Jo-ik sa kanyang mesa at muling binasa ang mga mensahe ni Gina. Nakipagkita si Jo-ik kay Hyunkyu ng pribado. Tinanong niya kung tungkol ba ito kay Gina. Nang umamin si Jo-ik, sinabi ni Hyunkyu na kung si Gina ang usapan, ayaw na niyang makialam at agad siyang pinilit palabasin sa elevator. Samantala, mag-isang nakaupo si Dongkyung sa kalsada nang dumating si Myeolmang at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi nitong hindi maginhawa kung hindi sila magkasama sa isang bahay. Pareho silang nakaramdam ng ganoon. Nang aalis na si Myeolmang, hinawakan siya ni Dongkyung at nag-aatubiling nagsabing gusto pa niyang mabuhay ng mas matagal. Maaari ba siyang tulungan ni Myeolmang? Tahasang sinabi nito na hindi niya kayang gawin yon dahil siya si Myeolmang. Alam na ni Dongkyung ang katotohanan ito, ngunit gusto lang niyang marinig. Tinanong niya kung ano ang iniisip ni Myeolmang tuwing nakikita siya. Lagi raw nitong sinasabi na kailangan niyang mabuhay, ngunit sa mga mata nito ay tila laging patay ang kaluluwa. Naglakad si Myeolmang patungo sa isang puno at doon ay may lumitaw na isang matandang lalaki. Sinabi ng matanda na maganda ang punong iyon noong namumulaklak pa, ngunit ngayon ay nalalanta na. Sagot ni Myeolmang, iyon ay dahil hindi na ito kayang mabuhay ng matagal, tulad din ng tao. Naalala ni Myeolmang ang mga sandaling kasama niya si Dongkyung at ang mga salitang binitiwan nito. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay at agad na tumakbo upang hanapin si Dongkyung. Naabutan niya itong nakatayo sa bubungan. Nilapitan niya si Dongkyung at buong pusong sinabi, "Mahal kita. Mahal na mahal kita." Nang malaman ni Myeolmang na kaunti na lang ang oras ni Dongkyung, nagpasya siyang magtapat.
Ito na ang ika-9 na beses na inamin niya ang kanyang pag-ibig. Labis na naantig si Dong Kyung at nagsabing, kung ganoon, magpakasal na tayo at magmahalan. Mula sa araw na yon, tinitigan nila ang isa't isa ng may matinding damdamin. Samantala, nagpatapat din si Hyunkyu kay Gina. Bagamat nahulog ang loob ni Gina sa kanya, nagkunwari pa rin itong galit at binato ng mga damit si Hyunkyu. Sinabi niyang nababaliw na siya. Nagkita rin sina Dong Kyung at Gina sa isang coffee shop. Ipinahayag ni Dong Kyung na napagpasyahan niyang mahalin si Myeolmang, ang lalaking nakilala ni Gina noon. Sinabi rin ni Gina na nagtapat na sa kanya si Hyunkyu at naantig siya sa kanyang mga salita. Inamin ni Gina na sapat na ang makita ang ngiti ni Hyunkyu upang siya ay mahumaling, ngunit pakiramdam niya ay nakakaawa iyon. Pinayuhan niya si Dong Kyung na mas madalas na magpunta sa ospital. Sumagot si Dong Kyung na marami pa siyang gustong gawin at maraming taong nais makita, kaya ipagpapaliban niya muna ang pagpunta roon. Samantala, habang nasa telepono si Myeolmang kasama si Dong Kyung, biglang tumunog ang doorbell. Lumitaw si Dong Kyung sa pintuan upang sorpresahin siya. Hindi inasahan ni Myeolmang na personal itong pupunta sa kanyang bahay. Sinabi ni Dong Kyung na nais niyang maging mas maipakita ang pagiging aktibo sa kanilang relasyon. Nagtaka si Myeolmang kung iyon ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nagkukunwaring inosente si Dong Kyung at sinabing hindi niya naalala ang kanyang sinabi. Tinanong ni Myeolmang kung bakit siya iniiwasan ni Dong Kyung. Agad itong nagpalusot na natatakot lang siya na walang sapat na espasyo. Ngumiti si Myeolmang at sinabing maliit man ang kama, magkasama pa rin silang matutulog. Lumapit siya kay Dong Kyung. Akala ni Dong Kyung ay natatakot siya na baka mahulog ang mamahaling florera. Ipinaliwanag ni Myeolmang na kapag hawak ni Dong Kyung ang florera, wala na siyang ibang kamay na malaya. Lumapit si Myeolmang kay Dong Kyung at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Papakawalan na sana niya ang isang halik nang biglang tumunog ang cellphone ni Dong Kyung. Ang pagring ng telepono ay tuluyang sumira sa romantikong sandali. Sa mga oras na yon, inaakusahan ni Author Ye si Gina ng plagiarism, pero sa katotohanan, nagbibiro lamang siya at naghahanap ng dahilan para asarin si Gina. Nagsalita siya kay Gina ng bastos at walang pakundangan. Galit na galit si Gina kaya hindi siya agad nakapagsalita. Nang bumukas ang pinto ng editor-in-chief, nadatnan niya si Gina na may hawak na computer at ihinahagis ito kay Author Ye. Tinawag ni Gina si Author Ye na isang maruming tao. Akala ni Author Ye ay nababaliw na si Gina. Lalo pang nagalit si Gina sa sinabi ni Author Lee, kaya halos buhatin na niya ang isang upuan para ihagis dito. Agad siyang pinigilan ni Jo-ik at sinabing ang mga gawa ni Author Ye ay kasing dumi ng kanyang ugali. Nagalit si Author Ye at tinanong kung kaninong panig si Jo-ik. Sumagot si Jo-ik na panig siya sa mananalo. Samantala, dinala ni Myeolmang si Dong Kyung sa kanyang hardin. Sinabi ni Dong Kyung na dapat ay nagkita sila sa isang mas bukas na lugar para maaari siyang makatakbo. Ngumiti si Myeolmang at sinabing hindi siya makakatakas mula kay Myeolmang. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Dong Kyung. Nagkatinginan silang dalawa at masayang nagtawanan. Napansin nila ang ganda ng buwan, ngunit sinabi ni Myeolmang na mas maganda pa rin si Dong Kyung. Sinabi ni Dong Kyung na dapat ay pinag-isipan muna niya bago sabihin ang ganoong mga salita. Sa totoo lang, nang marinig ni Dong Kyung ang mga salitang iyon, labis siyang naantig. Dinala ni Myeolmang si Dong Kyung pauwi. Nais ni Dong Kyung na imbitahan si Myeolmang na kumain ng barbecue sa loob ng bahay. Kung papayag si Myeolmang, mahihirapan siya kung paano ito ipapaliwanag, pero hindi natakot si Myeolmang at sabay silang pumasok. Sa oras na yon, kumakain sina Sun Kyung, ang tiyahin nilang si Suja, at ang asawa nito. Sumabay silang dalawa sa pagkain. Labis ang tuwa ni Myeolmang na makihalubilo sa mga tao. Inalok ng asawa ni Suja si Myeolmang ng isang tasa ng alak. Balak sanang ipakilala ni Sun Kyung ang pangalan ni Myeolmang, ngunit hindi niya ito alam. Nang tanungin, sinabi ni Myeolmang ang pangalang ibinigay sa kanya ni Dong Kyung, Mang. Pumasok si Suja para kumuha ng ilang lata ng beer at doon niya nadiskubre ang litrato ng memorial ni Dong Kyung. Hindi napigilan ni Suja ang kanyang damdamin at napaiyak. Nagtaka si Dong Kyung kung bakit hindi bumabalik ang kanyang tiyahin kaya sinundan niya ito. Nadatnan niyang hawak ni Suja ang kanyang litrato at umiiyak. Naantig si Dong Kyung at tahimik na bumalik sa hapagkainan. Napansin ni Myeolmang ang lungkot sa mga mata ni Dong Kyung. Nagkunwari sina Suja at Dong Kyung na masaya habang kumakain. Pagkatapos kumain, inihatid ni Dong Kyung si Myeolmang pauwi. Nais ni Myeolmang na magsalita si Dong Kyung tungkol sa kanyang nararamdaman dahil kapag nakikita niyang malungkot ito, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Tinanong ni Dong Kyung kung ano ang nais niyang sabihin niya. Sagot ni Myeolmang, nais niyang marinig ang mga salitang may pag-ibig. Hindi alam ni Dong Kyung ang isasagot kaya nauna na siyang umuwi. Pag-uwi ni Jo-ik, nadatnan niyang naghihintay si Hyunkyu. Sinabi ni Hyunkyu na inamin niya kay Gina ang kanyang nararamdaman. Nagalit si Jo-ik at sinabi na hindi dapat sila magmahalan. Humingi rin siya ng tawad kay Hyunkyu dahil sa kanyang naging paglabag sa kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, nagpunta si Dong Kyung kay Son Oshin. Sinabi ni Dong Kyung na dati ay kinamumuhian niya ang mga Diyos at ang kanilang pag-iral. Hindi niya inakalang darating ang panahon na kailangan niyang akuin ang bigat ng mundo sa kanyang maliit na balikat.
Ngumiti si Son Oshin at sinabing kamakailan ay puro magagandang salita lang ang naririnig niya mula sa lahat. Pag-alis ni Dong Kyung, sinabi ni Son Oshin na ang tanging makakatulong sa kanya ay ang sarili niya mismo. Ipinahayag ni Son Oshin na nilikha niya si Myeolmang para sa mga tao at nagpasalamat sa regalo ni Dong Kyung. Pagkatapos, nagpunta si Dong Kyung sa ospital para magpa-check up. Inimbitahan siya ng doktor sa kanyang kasal at nakaramdam si Dong Kyung ng kaunting selos. Biglang dumating si Myeolmang at kinuha ang imbitasyon. Nang makita niya ang pangalan, wala roon ang pangalan ni Dong Kyung kaya nakahinga siya ng maluwag. Inakala ni Dong Kyung na sinusundan siya ni Myeolmang. Ipinaalala ni Myeolmang na ang lugar na ito ang kanyang perpektong taguan. Sinabi ni Dong Kyung na napaka-prominente ng kanyang mukha para magtago. Pagkatapos, nakipagkita si Dong Kyung sa kanyang kasamahan sa trabaho. Sinabi ng kasamahan na binago niya ang kanyang kahilingan, nais niyang gumaling agad si Dong Kyung. Tinanong niya kung sino ang lalaking nakaupo sa likod ni Dong Kyung. Nang makita ni Myeolmang na nakatitig ito kay Dong Kyung, sinabi ni Dong Kyung na siya ang kanyang nobyo at pinaalalahanan ang kasamahan na magpanggap na wala siyang nakikita. Pagkatapos nito, dinala ni Myeolmang ang kasamahan ni Dong Kyung upang makilala ang isang estudyante mula sa nakaraang pagkakataon. Sinabi ng estudyante na hiningi ng isang manunulat ang kanyang pirma. Hinawakan niya ang kamay ni Dong Kyung at nagbiro ng, "Dong Kyung, ibigay mo ang kamay mo at pipirmahan ko." Nang makita ito ni Myeolmang, nakaramdam siya ng matinding selos. Tinanong ni Dong Kyung ang estudyante, kung pipiliin niya ang taong mahal niya, masisira ang mundo, ngunit kung poprotektahan niya ang mundo, mawawala ang taong mahal niya. Paano siya magkakaroon ng masayang wakas? Sagot ng estudyante, hanggat hindi umiibig ang pangunahing tauhan, magiging maayos ang lahat, bagamat malulungkot siya, magiging masaya naman ang mga tao sa mundo. Ipinadala ni Dong Kyung ang autograph ng estudyante sa manunulat na si Denona, at sa huli ay pumayag ang babaeng manunulat na sumailalim sa operasyon. Habang naninigarilyo si Myeolmang, mabilis na tumakbo si Dong Kyung at inagaw ang sigarilyo mula sa kanya. Tinawag niya itong baliw at tinanong kung bakit niya hinahawakan ang ganoong mapanganib na bagay. Bigla namang nagpropose si Myeolmang ng kasal kay Dong Kyung. Sinabi niyang magkahawak kamay na sila, naghalikan, at natulog ng magkasama, kaya hindi ba dapat ay magpakasal na sila? Pakiramdam ni Dong Kyung ay masyado pang maaga dahil may mga bagay pa siyang kailangang gawin. Ipinaliwanag ni Myeolmang na kung nais niyang makasama ang isang tao habang buhay, dapat ay pakasalan niya ito. Pagkatapos, dinala ni Dong Kyung si Myeolmang upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang bago sila magpakasal, kailangan munang makilala ng mga magulang niya si Myeolmang. Ipinakilala ni Myeolmang ang sarili bilang nobyo ni Dong Kyung at umaasang papayag ang mga magulang nito sa kanilang pag-iisang dibdib. Biniro ni Dong Kyung si Myeolmang kung hindi ba siya luluhod. Ipinaalala niyang tutol ang kanyang ama sa kanilang relasyon. Pagkaraan, nagdaos sila ng isang party para sa kaarawan ni Myeolmang. Sinabi ni Dong Kyung na bibigyan niya si Myeolmang ng isang kahilingan maliban sa kasal. Ang kahilingan ni Myeolmang ay manatiling buhay si Dong Kyung at tiniyak niyang matutupad iyon. Nais ni Myeolmang na masayang mabuhay si Dong Kyung sa mundong mahal niya, ngunit kailangan pa rin niyang mahalin siya. Halos natapos na ni Dong Kyung ang lahat ng bagay na kailangan niyang gawin, ngunit may isa pang pinakamahirap at pinakamasakit, ang makipaghiwalay kay Myeolmang. Lumabas siya at tumingin sa paligid habang may luha sa mga mata. Upang mailigtas ang lahat, hindi na niya maaaring mahalin ang sinuman. Ipinakita ni Dong Kyung ang kanyang maleta at nagbabalak ng umalis sa mundong ito. Alam na ni Myeolmang ang kanyang binabalak kaya naghihintay siya sa labas. Tinanong niya kung saan pupunta si Dong Kyung. Pinaghinalaan ni Dong Kyung na alam ni Myeolmang ang kanyang layunin na makipaghiwalay. Sinabi ni Myeolmang na tuwing magkasama sila, alam niya kung ano ang gagawin o kung ano ang nararamdaman ni Dong Kyung. Anumang sandali, mababasa sa kanyang mukha ang salitang hiwalay. Inamin ni Dong Kyung na ganoon nga ang tao, kapag nagmahal at naghiwalay, hindi na muling magkikita. Sinabi niya na kung makaliligtas siya at makababalik, pakakasalan niya si Myeolmang. Ito lang ang paraan para mailigtas siya. Tinanong ni Myeolmang kung hindi ba niya iniisip ang mga tao sa paligid niya. Sagot ni Dong Kyung, susubukan niya, ngunit paano kung hindi ito gumana? Gagawin niya ang lahat sa natitirang oras. Naipahayag ni Dong Kyung na tuluyan na siyang umibig kay Myeolmang. Umupo siya sa tabing dagat at kinrusan ang huling nakasulat sa kanyang kwaderno, ang makipaghiwalay kay Myeolmang. Doon siya umiyak ng buong dalamhati hanggang sa dumating si Myeolmang. Akala ni Dong Kyung ay matatakasan niya ito, ngunit ang paghahabol hanggang dulo ay talento ni Myeolmang. Galit na sinisi ni Dong Kyung si Myeolmang, sinabing naghiwalay na sila at bakit niya pa siya sinusundan. Nang subukang hawakan ni Myeolmang ang kamay ni Dong Kyung, itinabig niya ito. Sinabi niyang kapag naghiwalay na sila, hindi na sila muling magkikita. Alam ni Myeolmang na nagsisinungaling lang siya at hiniling na sabihin ito ng puso at hindi ng bibig. Simula nang makilala ni Dong Kyung si Myeolmang, alam niyang natatakot siyang iwan ito. Una niya itong kinamuhian, ngunit kalaunan ay minahal. Sa lahat ng oras, hindi niya ito masabi ng buong puso at laging nagtatapang-tapangan. Hiniling ni Myeolmang kay Dong Kyung na sabihin ang lahat ng matagal na niyang itinatago sa puso. Labis na naantig si Dong Kyung at napaluha.
Ibinunyag niya ang kanyang mga kahilingan, nais niyang mabuhay kasama si Myeolmang, si Sun Kyung, si Soja, ang kanyang kapatid na babae, at lahat ng mga taong mahal niya. Mahigpit siyang niyakap ni Myeolmang at sinabing ganoon din ang kanyang nais, na mabuhay kasama si Dong Kyung at ang lahat. Matagal silang nag-usap. Sinabi ni Dong Kyung na pareho silang nagmula sa mga bituin. Kung babalik sa nakaraan, iisa ang kanilang pinagmulan. Sumang-ayon si Myeolmang at sinabing dahil pareho silang nagbalik sa parehong lugar, hindi sila kailanman magkakahiwalay. Ibinigay ni Myeolmang ang tali pabalik kay Dong Kyung at hiniling na huwag na silang maghiwalay muli. Samantala, sinisisi ng direktor si Gina dahil sa pag-aaway nila ni Author Ye na nagdulot ng pagtigil ng kooperasyon nito. Gusto ng direktor na personal na humingi ng tawad si Gina. Sinabi ng direktor na kung wala si Author Ye, malulugi ang kumpanya. Tumutol si Jo-ik at hindi matiis ang ugali ni Author Ye, binalaan niya ang direktor na kung ibabalik nito si Author Ye, magbibitiw siya sa trabaho. Pinagsabihan siya ng direktor na hindi siya mabubuhay kung aalis siya, ngunit sinabi ni Jo-ik na hindi niya kailangan ang kumpanya. Ikinuwento ni Dong Kyung kay Myeolmang ang tungkol sa kanyang kabataan. Labis na natuwa si Myeolmang habang nakikinig. Tuwing kumakain si Dong Kyung, ginagaya niya ang kilos nito. Nang makita niyang masayang nakatingin si Dong Kyung sa mga bata, gusto niyang bigkasin ang isang mahika para manatiling inosente si Dong Kyung tulad ng isang bata. Habang naglalakad sila, patuloy na ikinuwento ni Dong Kyung ang kanyang kabataan. Tinanong ni Myeolmang kung tunay na ba siyang lumaki. Ngumiti si Dong Kyung at sinabi na patuloy pa rin siyang lumalaki. Nang makita ni Myeolmang ang ngiti ni Dong Kyung, muling nabagbag ang kanyang puso. Samantala, inimbitahan ni Jo-ik si Hyun-kyu na maglaro ng baseball. Nagpasya silang magpustahan, kung sino ang manalo, magbibigay ng isang bagay na gusto ng panalo. Tinanong ni Jo-ik kung ano ang nais ni Hyun-kyu. Sagot ni Hyun-kyu, gusto niya ang kotse ni Jo-ik o isang babae. Patuloy sa pagtama ng bola si Jo-ik, samantalang hindi makatira si Hyun-kyu, ngunit matapang pa rin itong pumusta. Naisip ni Jo-ik kung dapat ba niyang ibigay ang isang babae kay Hyun-kyu. Tumawa si Jo-ik at sinabing sasabihin na lang niya sa huli ang gusto niya. Kahit walang sinasabi, alam ng lahat kung ano ang talagang nais niya. Isang nakakagulat na bagay ang nalaman, magkapatid pala sina Jo-ik at Hyun-kyu. Isang digmaan ng pag-ibig ang nagbabadya. Kinabukasan, pinuntahan ni Gina si Hyun-kyu. Nais niyang makipag-date at subukan ang 3 beses na paglabas kasama siya upang malaman kung siya nga ang tama para sa kanya. Pagkatapos, umalis silang may kaunting pag-aalangan, ngunit sa puso ni Hyun-kyu ay labis siyang natuwa, bagamat alam niyang maaaring hindi ito magtagal. Pagkatapos, tinawagan ni Gina si Jo-ik. Sinabi niyang mula ngayon ay makikipag-date siya kay Hyun-kyu. Nanlamig ang mukha ni Jo-ik at agad na tinapos ang kontrata ni Gina. Mariing tumutol si Gina at iginiit na nais niyang mapasama sa 10 pinakamahusay na manunulat. Nanatiling malamig ang mukha ni Jo-ik, ngunit iniabot pa rin niya ang isang payong kay Gina at sinabing huwag siyang mabasa ng ulan. Samantala, nais ni Myeolmang na sorpresahin si Dong Kyung. Dinala niya ang lahat sa harapan niya. Yumakap si Soja kay Dong Kyung ng mahigpit. Nang gabing iyon, kinausap ng asawa ni Soja si Dong Kyung. Sinabi niya na isa siyang duwag dahil hindi niya alam kung paano magtago at lagi niyang pinapabahala ang lahat. Nalito si Dong Kyung at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Kung mabubuhay siya, mamamatay si Myeolmang, ngunit kung ililigtas niya si Myeolmang, mamamatay ang lahat. Sinabi nito kay Dong Kyung na huwag mag-alala dahil pamilya sila. Habang magkausap sina Dong Kyung at Myeolmang, nagpasalamat siya sa kanya sa pagtawag sa lahat. Natatakot kasi si Myeolmang na mag-alala ang lahat para kay Dong Kyung. Pinayuhan ni Gina si Sun Kyung na mas pagtuunan ng pansin ang damdamin ni Dong Kyung. Pagkatapos nito, sabay-sabay na silang naghapunan. Napakamaingat at puno ng pag-aalala ang atmosfera dahil si Gina at si Sun Kyung ay halinhinang nagsilbi ng pagkain para kay Dong Kyung. Hindi napigilan ni Dong Kyung ang kanyang emosyon at napaluha siya. Habang naglalakad kasama si Gina, tinanong ni Dong Kyung kung gusto ba nito si Jo-ik. Mariing itinanggi iyon ni Gina at sinabing nakapagdesisyon na siyang balikan si Lee Hyun-kyu. Nagalit si Dong Kyung nang malaman niya na babalikan ni Gina si Hyun-kyu. Halatang-halata na gusto talaga ni Gina si Jo-ik, pero patuloy pa rin ang pagtanggi nito. Samantala, si Myeolmang ay nakatayo mag-isa sa tabing dagat. Naramdaman niya na si Sun Yoshin ay nagkasakit at nawalan ng malay. Sinabi niya kay Dong Kyung na pupunta siya sandali sa ospital at babalik agad. Sinabi ni Dong Kyung na mauna na siya at susunod na lamang siya mamaya. Nang magkita sila ni Sun Yoshin, sinisi ni Myeolmang si Sun Yoshin dahil hindi ito nagsabi sa kanya ng maaga, pero para kay Sun Yoshin, lahat ng bagay ay itinakda na ng kapalaran. Naalala ngayon ni Myeolmang kung bakit ayaw niyang umibig dahil kapag nagmamahal, nasasaktan ka rin. Nang mawala noon si Dong Kyung, labis siyang nagdusa. Kung ganoon din lang ang magiging wakas, mas mabuting hindi na lang siya umibig. Pinayuhan ni Sun Yoshin si Myeolmang na ang mga Diyos ay orihinal na nabubuhay para sa mga tao, at isa rin siya sa mga Diyos, kaya dapat siyang mabuhay para sa mga tao at umalis para sa kanila. Umalis si Myeolmang sa silid. Dumating din sa ospital si Dong Kyung at napansin niyang malungkot si Myeolmang nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito upang aliwin siya. Sa daan, tinanong ni Dong Kyung ang kalagayan ni Sun Yoshin.
Sinabi ni Myeolmang na hindi na magtatagal si Sunyoshin at karaniwan na lamang iyon. Bigla nilang nakita ang isang motorsiklong mabilis na tumatakbo patungo sa isang bata. Walang pag-iisip na tinakbo ito ni Myeolmang at iniligtas ang bata. Alam niyang hindi niya dapat ginawa iyon. Nang tignan siya ni Dongkyung, naramdaman niya na nagiging isang mapagmahal na tao na si Myeolmang. Tinanong niya kung tama bang iligtas ang bata ng ganoon. Sinabi ni Myeolmang na hindi iyon tama pero nailigtas na niya ito. Minsan, napagkakamalan niyang si Dongkyung ang ibang tao. Tinawag ng direktor si Dongkyung sa opisina. Galit ang mga mata ng direktor. Nang pumasok si Dongkyung, lumuhod ito at nakiusap na iligtas niya ang kumpanya. Simula nang umalis sina Dongkyung at Jo-ik, ayaw nang pumirma ng kontrata ng mga manunulat sa kumpanya at malapit na itong malugi. Sinabi ng direktor na ayos lang kung hindi muna magtrabaho si Dongkyung dahil sa kanyang karamdaman, pero hiniling nitong kumbinsihin niya si Jo-ik. Pinuntahan ni Dongkyung si Jo-ik at tinanong kung siya ba ang may-ari ng gusali. Sinabi ni Jo-ik na hindi, kundi ang kanyang ama. Marami pang ibang gusali ang kanyang ama at ito ang pinakamaliit. Binanggit ni Jo-ik na balak niyang magtayo ng sariling kumpanya at nais niyang doon magtrabaho si Dongkyung. Basta't gagaling siya at papasok sa kumpanya ni Jo-ik, agad siyang itatalaga bilang department head. Biniro ni Dongkyung na hihingi siya ng napakataas na sweldo na hindi niya kayang bayaran. Sinabi ni Jo-ik na kung kaya niya, gagawin pa niyang chairman si Dongkyung, ngunit sweldo lamang ang mahalaga sa kanya, hindi ang posisyon. Nang malaman ni Dongkyung na ang taong nasa gusali ay si Hyun-kyu, pinuntahan niya ito. Biniro niya si Hyun-kyu na dahil mahusay itong lumangoy, tiyak na magaling din itong sumisid. Tinanong ni Dongkyung kung ano ang palagay nito sa biglaang pakikipaghiwalay kay Gina. Sinabi ni Hyun-kyu na isang kasuklam-suklam na paraan iyon ng pakikipaghiwalay. Tinanong ni Dongkyung kung bakit may mga taong gumagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Namula si Hyun-kyu at hindi makasagot. Patuloy na binabanggit ni Dongkyung ang pangalan ni Gina bago siya umalis. Pag-uwi niya, nagulat si Dongkyung dahil ang kanyang bahay ay konektado sa bahay ni Myeolmang. Masaya siyang humiga sa kandungan nito upang maglabas ng damdamin. Magkasintahan ang kanilang anyo. Pumunta sa doktor ang tiyahin niyang si Suja, ngunit ang doktor na nakita nito noon ay si Myeolmang na nagbabalakayo. Sinabi ng mga tauhan sa ospital na wala silang doktor na gaya ng inilarawan ni Suja. Nagsimulang magduda ang tiyahin. Nang kalaunan, isang matandang babae ang lumitaw at nagsabing may mga multo sa ospital. Maraming nakakita sa doktor na katulad ng inilarawan ni Suja. Akala ng tiyahin ni Dongkyung ay sinasapian ng multo ang matanda kaya kung ano-ano ang sinasabi nito. Sabi ng matanda, kung hindi multo ang nakita, niloko si Suja, o gaya ng hinala nito, inupahan lang ni Dongkyung ang isang driver ng motorsiklo para linlangin siya. Napagtanto ni Suja na niloko siya at labis siyang nalungkot hanggang sa nakaramdam siya ng pagkahilo. Samantala, magkasama sa rooftop sina Dongkyung at Myeolmang. Sinabi ni Dongkyung na kung ipapanganak siyang muli, nais niyang maging buwan. Tinanong niya si Myeolmang kung ano ang gagawin nito kung maibabalik ang panahon. Sinabi nitong nais pa rin niyang makilala at mahalin si Dongkyung. Kinuha ni Dongkyung ang kristal na bola na ibinigay sa kanya ni Sunyoshin at ibinalik ito kay Myeolmang. Tumanggap ng tawag si Dongkyung mula sa ospital na nagsasabing nasa koma ang kanyang tiyahin. Agad siyang nagmadali ngunit pagdating doon, simpleng pananakit ng tiyan lamang pala ang dahilan. Nais ni Suja na marinig ang paliwanag ni Dongkyung tungkol sa doktor, ngunit wala siyang maisagot. Sinabi ng tiyahin na kailangan niyang magpunta agad sa ospital. Sinabi ni Dongkyung na kahit magpunta siya o magpa-opera, hindi pa rin siya mabubuhay. Labis na nasaktan si Suja at pinauwi na lamang si Dongkyung. Paglabas ng ospital, nakasalubong ni Dongkyung si Sunyoshin. Humingi siya ng tulong. Hindi man kayang baguhin ni Sunyoshin ang kanyang buhay, kaya niyang baguhin ang kapalaran ni Myeolmang at Dongkyung. Ipinaliwanag ni Sunyoshin na ihihiwalay niya ang dalawa at buburahin ang lahat ng nangyari sa kanila na para bang walang naganap. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pagkawasak ng mundo at ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay ni Dongkyung. Tulad ng inaasahan, pinili ni Dongkyung na baguhin ang kanilang kapalaran. Hindi na sila nagkakilala ni Myeolmang at bumalik ang lahat sa dati. Nagpatuloy si Myeolmang sa kanyang tungkulin na sirain ang mga taong nanghihimasok sa kanyang teritoryo ng pagwasak. Muling binuksan ang kwento sa isang lalaking nagtangkang sunugin ang isang gusali. Nang itapon nito ang lighter, biglang lumitaw si Myeolmang at tinakot siya. Binuhusan niya ng gasolina ang lalaki, nagsindi ng sigarilyo at sinabing, bigyan natin siya ng apoy. Pinakaayaw ni Myeolmang ang mga taong gumagawa ng kabuluhan sa kanyang nasasakupan. Para sa kanya, ang pagwasak ay kanyang karapatan. Hindi niya papayagang may magnakaw ng kanyang trabaho, mga pusa, sunog, at susunod ay mga bata, matatanda, at buntis. Lahat ng kriminal ay kaya niyang kontrolin. Matapos piliin ni Dongkyung ang pagbabago ng kanilang kapalaran, bumalik sa normal ang kanyang buhay. Pumunta siya sa ospital upang tapusin ang mga papeles. Dinalaw ni Myeolmang si Sunyoshin at napansin niyang lalong nagiging kasuklam-suklam ang mga taong minahal ni Sunyoshin. Para sa kanya, labis ang isinakripisyo ni Sunyoshin para sa sangkatauhan kaya nagkasakit ito at napilitang magkasakit at humiga. Nang tatalikod na siya, humingi ng paumanhin si Sunyoshin, ngunit malamig na umalis si Myeolmang.
Sa labas ng ospital, muling nagkita sina Dongkyung at Myeolmang. Nang makita siya ni Dongkyung, may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Sinabi ni Myeolmang sa sarili na alam niyang gwapo siya, pero abala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, napaisip siya na parang nakilala na niya ang dalagang iyon noon pa. Kinabukasan, dinala ni Gina si Dongkyung sa ospital. Naglinis sila ng silid at habang palabas, muling narinig ang bulong-bulungan ng matandang babae na may multo sa ospital. Nahulog ang pulang pulseras ni Dongkyung at nakarinig siya ng busina ng sasakyan. Nang papatayin ng destroyer ang isang tao, nakita ni Myeolmang na naroon si Dongkyung. Nagpanggap si Dongkyung na wala siyang nakita at naupo silang dalawa upang mag-usap. Dinalhan ni Dongkyung ng kape si Myeolmang ngunit sinabi nitong hindi siya kumakain o umiinom. Akala ni Dongkyung multo ang destroyer kaya hinawakan niya ito upang makasiguro. Hindi niya maintindihan kung bakit napakagwapo ng multo. Nabasa ni Myeolmang ang iniisip ni Dongkyung at tinanong kung nakilala na ba niya ito noon. Sagot ni Dongkyung, nakilala niya ito noong nakaraang pagpunta niya sa ospital at tinulungan siya nito. Hindi inaasahan ni Myeolmang na makikita ni Dongkyung ang kanyang tunay na anyo. Sinabi niya kay Dongkyung na malapit na itong mamatay at wala na siyang magagawa para baguhin iyon. Tahimik lang si Dongkyung sa loob ng 5 segundo bago siya iniwan ni Myeolmang ng malamig. Naisip ni Dongkyung kung bakit may mga lalaking ganoon kasama. Samantala, ang lalaking tinutugis ni Myeolmang ay inakalang nakatakas na, pero bigla itong nawalan ng malay at nagising na nakakulong sa isang malaking drum. Nais ni Myeolmang na iparanas dito ang pakiramdam ng pagkakakulong tulad ng ginawa nito sa kanyang anak. Nagsisi ang lalaki at nakiusap na patawarin siya, ngunit malamig na umalis si Myeolmang. Pagkatapos nito, nakaramdam siya ng kakaiba kaya pumunta siya kay Sunyoshin. May isang taong nakakakilala sa kanya. Habang naglalaro, nahuli siya ng isang estranghero at sinabi ni Myeolmang na mamamatay rin ang taong iyon sa susunod na buwan. Napatingin siya sa paso at tinanong kung ano ang bulaklak na iyon. Sinabi ni Sunyoshin na ang bulaklak ay sumisimbolo sa pag-iral ni Myeolmang. Nang gabing iyon, pumunta si Dongkyung sa rooftop upang pagmasdan ang lungsod at muling nagtagpo sila ni Myeolmang. Sinabi ni Myeolmang na naapektuhan na siya ni Dongkyung at kung nais niyang mamatay, dapat ay sa ibang lugar siya magpakamatay. Sinabi ni Dongkyung na ang terasa ay pag-aari ng lahat at hindi kanya lamang. Sagot ni Myeolmang, ang rooftop ay kanya kaya dapat ay sa ibang lugar siya mamatay. Naiinis si Dongkyung sa pangungulit ni Myeolmang at sinabi niyang nais na niyang masira ang mundo. Natuwa si Myeolmang sa kanyang mga salita at lumapit kay Dongkyung. Nasiyahan siya sa kanya at naisip niyang may potensyal si Dongkyung. Nagsimulang matakot si Dongkyung sa kanya. Nang pumasok siya sa elevator, sumunod si Myeolmang. Akala niya ay sinusundan siya nito pero sinabi ni Myeolmang na hindi. Sinabi nito kay Dongkyung na sasakit ang kanyang ulo. Biglang nakaramdam ng matinding sakit si Dongkyung, tila hinahampas ng martilyo ang kanyang ulo. Nakiusap siya kay Myeolmang na tulungan siya. Tinanong ni Myeolmang kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanya kapalit ng tulong. Habang hawak ang kamay ni Myeolmang, unti-unting bumalik ang malay ni Dongkyung. Hiniling ni Myeolmang na mag-wish siya na wasakin niya ang mundo. Tinanong niya kung hindi ba niya nararamdaman na hindi makatarungan na isang mabuting tao gaya niya ang mamamatay habang ang masasamang tao ay patuloy na nabubuhay. Sagot ni Dongkyung, kahit na mag-wish siya, kaya ba niyang tuparin yon? Nais din ni Myeolmang na ipaliwanag ang tungkol sa pulseras dahil tuwing hinahawakan niya ang kanyang kamay, ligtas siya. Akala ni Dongkyung na nagkataon lang iyon. Nahihirapan si Myeolmang na kumbinsihin ang dalaga kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Nang bumukas ang elevator, napansin ni Dongkyung na ang paligid ay isang napakalawak na dalampasigan. Namangha siya at tinanong kung paano ito nagawa ni Myeolmang. Nararamdaman ni Myeolmang na gustong pumunta ni Dongkyung sa lugar na ito sa kanyang isipan kaya dinala niya ito rito. Sino nga ba siya? Hindi siya multo, ngunit hindi rin siya isang normal na tao. Tama, dahil isa siyang tagapuksa, isang nilalang na may kapangyarihang magwasak. Gusto niyang hilingin ni Dongkyung na magunaw ang mundo upang makatakas siya sa sakit at pagdurusa at tutulungan niya itong tumakas hanggang sa siya ay mamatay. Hawak niya ang kamay ni Dongkyung at kung papayag ito, ibibigay niya ang kanyang kamay at pipirma sila ng kontrata. Ngunit tumanggi si Dongkyung. Sinabi niya na kahit mawala ang sakit sa kanyang ulo, may ibang bahagi pa rin ng kanyang katawan ang sasakit. Sandali siyang natukso, ngunit pinaglabanan niya ang tukso. Tumingin siya kay Myeolmang na nakatitig sa kanyang mga mata na para bang pamilyar ito sa kanya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Dongkyung. Pag-uwi ni Dongkyung, hindi pa rin niya makalimutan ang pakiramdam na yon. Hindi niya maintindihan kung bakit tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pati ang mga mata ni Myeolmang ay namumula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, bumagsak ang kanyang mga luha. Pumunta siya kay Sunyoshin upang magtanong, ngunit tila alam na ni Sunyoshin ang nangyari. Itinanggi ni Sunyoshin na siya ang gumawa nito at sinabi na si Dongkyung ang dahilan. Galit na umalis si Myeolmang. Sinabi ni Sunyoshin na may punong biglang nabuhay muli at doon niya napagtanto na may mga bagay na hindi kayang baguhin. Naalala ni Dongkyung ang pangalang ibinigay niya kay Myeolmang. Kinuha niya ang kanyang telepono, tiningnan ang pangalan ni Myeolmang at sinubukang tawagan ito. Biglang bumukas ang elevator at tumunog ang telepono ni Myeolmang.
Tinanong ni Dongkyung kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan at kung sino talaga siya. Matagal silang nagtitigan. Dumating ang tiyahin ni Dongkyung na si Suja upang hanapin siya, kaya agad na hinila ni Dongkyung si Myeolmang papasok sa elevator. Naisip ni Dongkyung kung kaya ba siya pinuntahan ni Myeolmang dahil miss na miss siya nito. Pagdating nila sa parking lot, bigla na lamang napaiyak si Dongkyung nang hindi niya namamalayan. Pumunta sila sa isang malapit na cafe. Tinanong ni Myeolmang kung nakakita na ba siya ng isang babaeng maiksi ang buhok sa ospital. Naisip ni Dongkyung na baka siya nga ang babaeng iyon at sinabing nakita niya ito. Tinanong ni Myeolmang kung may ginawa ba ang babae sa kanya. Sinabi ni Dongkyung na tinulungan lang siyang buksan ang takip ng bote. Nagpasalamat ang babae at sinabing pumunta siya sa rooftop upang pagmasdan ang lungsod. Tinanong ni Dongkyung kung umiiyak ba si Myeolmang noong oras na yon, ngunit hindi ito sumagot at binago ang usapan. Itinanong ni Myeolmang kung sino ang tinawagan ni Dongkyung sa elevator. Sagot ni Dongkyung, habang siya ay umiiyak, biglang pumasok sa isip niya ang isang kakaibang ideya na kailangan niyang tumawag sa isang tao, pero hindi niya alam kung sino yon. Ang numero ay nakasab na sa kanyang telepono. Habang naglalakad palabas, patuloy niyang inaalala ang pangalang Myeol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa siya at natumba sa harap ni Myeolmang. Tinanong siya nito kung bakit siya laging natitisod, ngunit pagkatapos ay malamig na umalis. Naisip ni Dongkyung na tila may problema sa pag-iisip ang lalaki. Pag-uwi ni Myeolmang, natuklasan niyang may isang missed call mula kay Dongkyung. Nang buksan niya ang screen, nakita niya ang isang litrato nilang magkasama. Pumunta siya kay Sunyoshin at ipinakita ang larawan, tinanong kung ano ang relasyon nila ni Dongkyung. Hindi makasagot si Sunyoshin. Sinabi ni Myeolmang na kung hindi ito magsasalita, siya mismo ang maghahanap ng sagot. Binalaan niya si Sunyoshin na anuman ang mangyari, huwag siyang sisihin. Samantala, tinitingnan ni Dongkyung ang isang bahay na ginagamit para sa exorcism. Nag-anyong doktor si Myeolmang at pinuntahan siya. Nagulat si Dongkyung at hindi maintindihan kung bakit siya naroon. Humingi ng paumanhin ang tiyahin niyang si Suja sa pagiging medyo bastos ng pamangkin, ngunit sinabi ni Myeolmang na ayos lang iyon. Ipinaliwanag niya na kapag may sakit ang isang tao, nagiging hindi matatag ang kanyang damdamin. Kinuha ni Myeolmang si Dongkyung para sa isang kumpletong check-up. Tinanong ni Dongkyung kung ano ang trabaho niya. Sagot niya, nandito ako para iligtas ka. Pagkatapos, kinuha ni Myeolmang ang telepono ni Dongkyung. Nang makita niya ang mga larawan nito, may napansin siya. Dumalaw ang lahat ng kasamahan ni Dongkyung sa kumpanya at masaya silang nagkwentuhan. Sinabi ni Jo-ik kay Dongkyung na kung kailangan niya ng pera, sabihin lang niya. Lahat ay nagulat kung bakit ang isang kasing lamig ni Jo-ik ay biglang naging ganito ka-warm. Dumating din si Gina, ngunit nang makita si Jo-ik ay bigla itong umalis. Hinabol siya ni Jo-ik at sinabi ni Gina na ngayong gabi ay mag-inom siya kasama si Lee Hyun-kyu para maibsan ang stress. Malamig na tugon ni Jo-ik, sige, uminom ka. Nagulat si Gina at tinanong kung bakit hindi siya pinipigilan, alam naman itong gusto siya ni Jo-ik. Tanong ni Gina, paano kung malasing ako at may magawa akong hindi dapat? Sagot ni Jo-ik, kung ganon, gawin mo. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Tinanong ni Gina kung kailan nagsimulang magustuhan siya ni Jo-ik. Sagot nito, noong una pa lang nating pagkikita. Napailing si Gina at sinabing hangal ang desisyon nitong mahalin siya. Tugon ni Jo-ik, ang hindi sumubok ang siyang hangal. Medyo naantig si Gina. Samantala, pinayuhan ng doktor si Dongkyung na ipakalbo na ang kanyang buhok dahil sa kanyang cancer. Unti-unti na rin kasing malalagas ang kanyang buhok at mas mabuting siya na ang maunang magpakalbo. Pumunta siya sa barbershop at hiniling ang isang hairstyle na parang pang-celebrity. Sinabi ng may-ari ng shop na madalas siyang makakita ng mga pasyente mula sa ospital na nagpapakalbo. Pinuri nito ang ganda ng buhok ni Dongkyung at humiling pa na makakuha ng litrato. Pagkatapos ng pagkuha ng litrato, oras na para gupitin ang buhok ni Dongkyung. Nagulat ang may-ari nang sabihin ni Dongkyung na gusto niyang subukan ito sa huling pagkakataon. Nang sisimulan na ang paggupit, biglang dumugo ang ilong ni Dongkyung at nawalan siya ng malay. Nasalo siya ni Myeolmang at nagkatitigan silang dalawa ng may matinding damdamin. Nang magising si Dongkyung, parang patay na siya. Sa isang silid pahinahan, nakasabit ang kanyang larawan na parang nasa burol. Nakaupo si Myeolmang, umiiyak. Sinabi ni Dongkyung sa kanya na huwag umiyak, ngunit isa lamang pala iyong panaginip. Nagising siya at nakita si Myeolmang sa harap niya. Hinaplos niya ang pisngi nito at humingi ng tawad. Paglabas niya sa hallway, unti-unting bumabalik ang mga alaala ni Myeolmang kasama si Dongkyung, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung siya nga ito. Nang magising si Dongkyung, napansin niyang nasa bahay siya ni Myeolmang at inakala niyang dinukot siya. Tumakbo siya upang maghanap ng labasan, ngunit bawat pinto ay patungo lang kay Myeolmang. Tinanong niya kung nanaginip ba siya ng ganoon, kung saan nakaupo si Myeolmang sa harap ng kanyang larawan at umiiyak. Sabi ni Myeolmang, hindi siya kumakain, hindi natutulog, hindi umiiyak at hindi nalulungkot. Lumapit siya kay Dongkyung at hiniling na ngumiti ito. Nagduda si Dongkyung kung bakit kailangan niyang gawin yon. Sagot ni Myeolmang, gusto niyang malaman kung sino siya. Nang ngumiti si Dongkyung, hindi pa rin siya nakilala. Dinala ni Myeolmang si Dongkyung sa kanyang mundo na napapalibutan ng mga nalalantang bulaklak at puno.
Sinabi niya na alalahanin lamang ang magagandang bagay upang muling maging maganda ang lugar na iyon. Nang umiti si Dong Kyung, unti-unting bumalik ang mga alaala ni Myeolmang. Upang makatiyak, nilapitan niya ito at hinalikan. Lahat ay naging malinaw. Unti-unting naalala rin ni Dong Kyung ang lahat, kabilang ang kanyang pag-uusap kay Sun Yoshin at ang desisyon niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Nang magising si Dong Kyung, nasa ospital na siya. Naalala niya ang lahat ng kanyang alaala kasama si Myeolmang. Binuksan niya ang kanyang diary at ang mga salitang isinulat niya tungkol kay Myeolmang ay biglang lumitaw sa mundo nito, kung saan biglang naging luntian at buhay ang mga bulaklak at puno. Pumunta si Myeolmang upang hanapin siya, ngunit wala na siya roon. Pag-uwi ni Dong Kyung, tumawag si Myeolmang. Pagdating niya, nakita niyang nakatayo ito sa kanyang harapan. Hindi napigilan ng dalawa ang pag-iyak. Sinisi ni Dong Kyung si Myeolmang dahil hindi niya ito agad nakilala. Sagot ni Myeolmang, siya ang may kasalanan dahil palagi siyang gumagawa ng sariling desisyon. Nagyakapan silang dalawa. Parang hindi kayang talunin ng tadhana ang kapangyarihan ng pag-ibig. Nagbalik sila sa hotel at nagmungkahi si Myeolmang na magpakasal sila, bagay na ikinagulat ng lahat. Ngunit nang dumating ang oras ng pamamaalam, dama nila ang matinding lungkot. Kinabukasan, sinabi ni Dong Kyung sa doktor na ayaw na niyang ipagpatuloy ang gamutan. Alam niyang hindi naligtas ang kanyang kapalaran. Upang aliwin siya, nagsuot si Myeolmang ng hospital gown at humiga sa kama sa tabi niya. Ibinigay niya ang bank card na iniwan ni Sun Kyung, ang perang inihanda nitong pangkasal na regalo para sa kanyang ate. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito mapawi ang pagkalugmok ni Dong Kyung. Niyakap niya si Myeolmang upang pahalagahan ang huling sandali nila. Nagpa siya ang dalawa na magsama sa isang bahay. Paglabas nila ng ospital, muling nagpakita si Sun Yoshin. Hindi na niya kontrolado ang mga nangyayari. Hiniling niyang tanggapin ni Dong Kyung ang kanyang kapalaran at ang pagmamahal ni Myeolmang. Hiniling din niyang patuloy na mabuhay ng masaya si Dong Kyung dahil ito ang kagustuhan ni Myeolmang at ang pinakamagandang wakas para sa kanilang dalawa. Kinagabihan, bumili si Myeolmang ng isang bouquet ng rosas mula sa isang matandang babae at dinala ito kay Dong Kyung. Kahit malungkot pa rin si Dong Kyung, maingat niyang inayos ang mga bulaklak sa isang florera. Kumain sila, nagbasa ng libro at magkayakap na natulog. Ginawa nila ang lahat ng bagay na karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan habang unti-unting bumibilang ang oras. Habang papalapit ang katapusan, lalo't lalo nang kinatatakutan ni Dong Kyung ang tuluyang paglaho. Pilit niyang nilabanan ng antok, ngunit sa huli, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Myeolmang at nakatulog. Nang magising siya, wala na ito sa kanyang tabi. Nagpanik si Dong Kyung at tumakbo palabas upang hanapin siya. Sa wakas, nakita niyang dumarating si Myeolmang sa harap ng bahay. Niyakap niya ito nang humahagulgol, sinasabing hindi niya kayang iwan ito at takot na takot siyang mawala ito. Mahigpit siyang niyakap ni Myeolmang at mahinahong sinabing may oras pa sila. Habang natutulog siya, nakipagpaalam si Myeolmang kay Sun Yoshin sa huling pagkakataon. Nang kumalma si Dong Kyung, iminungkahi niyang gugulin ang kanyang huling araw sa mundo ni Myeolmang. Magkasama nilang pinagmasdan ang paligid. Pakiramdam ni Myeolmang, noon lamang siya tunay na nabuhay, dati basta lang siya umiral. Si Dong Kyung ang nagdala ng liwanag sa kanyang mundo. Pagkatapos, nagpunta sila sa simbahan upang magdasal sa huling pagkakataon. Hiling ni Dong Kyung na kung matatapos man ang kanyang buhay, sana ay wala na siyang ibang ibigin. Hiling ni Myeolmang na sana ay maging masaya siya. Dahan-dahang umabot ang orasan sa hating gabi. Natakot si Dong Kyung at napaluha. Wala nang magawa si Myeolmang kundi patuloy siyang aluin. Sa huling sandali, nakadilat ang mga mata ni Dong Kyung habang pinagmamasdan ang taong pinakamamahal niyang unti-unting naglalaho na parang bula sa kanyang harapan. Bumagsak siya sa lupa at humagulgol ng labis na sakit. Pagkatapos ng pagkawala ni Myeolmang, unti-unting gumanda ang kalagayan ni Dong Kyung. Makalipas ang 3 buwan, halos tuluyan nang nawala ang tumor sa kanyang utak, ikinagulat ito ng mga doktor at tanging maipaliwanag lamang sa 2 salita, himala. Ngumiti si Dong Kyung at sinabing maswerte lang siya. Paglabas niya ng ospital, napadaan siya sa silid kung saan sila minsang nagkasama ni Myeolmang. Napaalala iyon sa kanya ng isang taong hindi na niya kailanman muling makikita. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Gina upang sunduin siya pauwi. Sa pag-uwi, nakatanggap si Dong Kyung ng isang imbitasyon mula kay Joik. Nalaman niyang nais ni Joik na magsimula ng isang negosyo at inimbitahan siya nitong maging bagong editor-in-chief. Dahil dito, muling nag-alab ang kagustuhan ni Dong Kyung na bumalik sa pagsusulat. Pagkatapos umalis mula sa bahay ni Joik, muling nadaanan ni Dong Kyung ang interseksyon kung saan niya unang nakilala si Myeolmang. Habang iniisip ang kanyang minamahal, biglang may humawak sa kanyang kamay. Nabigla at natuwa si Dong Kyung, ngunit nang siya'y lumingon, nakita niyang ang humawak ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Sun Kyung. Bahagyang nadismaya si Dong Kyung at marahang tinanggal ang kamay ng kapatid. Sabay silang umuwi at doon ibinahagi ni Dong Kyung sa kanyang pamilya ang balak niyang muling magtrabaho. Bagaman nag-aalala pa rin sila sa kanyang kalusugan, wala na silang nagawa upang pigilan siya. Kinabukasan, habang handa na si Dong Kyung na umalis para pumasok sa trabaho, bumungad sa kanya ang isang nakamamanghang tanawin, nakaupo si Myeolmang sa sofa at binabati siya.
Lubos ang pagkagulat ni Dongkyung at agad niya itong niyakap habang tumutulo ang kanyang mga luha ng kagalakan. Subalit, malupit minsan ang realidad, lahat ng iyon ay isang panaginip lamang. Nang magising si Dongkyung, agad siyang naghanda at pumasok sa trabaho. Mahigpit siya sa sarili at seryoso sa kanyang ginagawa. Paminsan-minsan ay bumibili siya ng mga rosas para sa sarili na parang pumapalit sa mga bulaklak na dating ibinibigay ni Myeolmang. Isinulat din niya ang kanilang kwento ng pag-ibig at ipinost ito online. Patuloy ang takbo ng kanyang buhay. Dahil matagal nang hindi nakikita ng kanyang mga kamag-anak ang lalaki sa kanyang buhay, madalas nilang itanong kung nasaan si Myeolmang. Hindi alam ni Dongkyung kung paano sasagutin ang mga tanong, kaya't nagsinungaling na lamang siya at sinabing nagbago na ng isip ang lalaki. Ngunit sa kanyang puso, iyon din ang katanungang bumabagabag sa kanya. Minsan, mag-isa siyang pumunta sa dating bahay ni Myeolmang at nagpadala ng mensahe tungkol sa mga tanong ng lahat. Doon, aksidente niyang nakita ang telepono ni Myeolmang na nakapatong sa sofa na may mga mensaheng hindi pa naipapadala para sa kanya. Labis niyang na-miss si Myeolmang at halos maiyak, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Tahimik siyang humiga sa kama at inalala ang mga sandaling magkasama sila. Pagkatapos kumalma, umuwi na si Dongkyung. Habang naglalakad, inabutan siya ng malakas na ulan. Dahil wala si Myeolmang sa kanyang tabi, natutunan niyang alagaan ang sarili. Pagbaba ng bus, nakita niya si Sunyoshin na naghihintay sa kanya sa hintuan. Nag-usat silang dalawa sandali bago ibinigay ni Dongkyung ang kanyang payong kay Sunyoshin at naglakad pa uwi sa ilalim ng ulan. Hawak ang payong, bumalik si Sunyoshin sa hardin ng mga bulaklak upang makipagkita kay Myeolmang. Nandoon na si Myeolmang at ibinalita ni Sunyoshin ang kalagayan ni Dongkyung. Ipinakita rin niya kay Myeolmang ang binhi ng bulaklak na kanyang itinanim na ngayon ay sumibol at namulaklak, isang bulaklak na nabuhay dahil sa sakripisyong ginawa ni Myeolmang. Sinabi ni Sunyoshin na maaari nang bumalik si Myeolmang bilang isang tao at muling makasama si Dongkyung upang mamuhay ng masaya. Pagkarinig nito, mabilis na kinuha ni Myeolmang ang payong at nagmamadaling tumakbo upang hanapin si Dongkyung. Sa huli, nasalo niya ang kamay ni Dongkyung nang biglang huminto ang isang sasakyan. Lubos ang pagkagulat ni Dongkyung nang makita ang minamahal na buhay at nasa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na tunay ang taong kasama niya. Agad niya itong niyakap ng mahigpit habang bumabagsak ang payong sa kanilang tabi at nagyakapan silang dalawa sa gitna ng ulan. Pagdating nila sa bahay ni Dongkyung, ikinuwento ni Myeolmang ang buong pangyayari ng kanyang pagbabalik. Ipinaliwanag niyang ito ay bahagi ng plano ni Sunyoshin at na siya ngayon ay isang tunay na tao na maaaring kumain at matulog tulad ng iba. Ngunit ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang muling pagkikita nila ni Dongkyung. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakatulog silang magkatabi ng payapa. Kinabukasan, pagmulat ni Dongkyung, hindi niya nakita si Myeolmang at agad siyang kinabahan. Nagmadali siyang naghanap hanggang sa makita niya ito na nagsipilyo lamang. Agad niyang niyakap ang kasintahan habang lumuluha. Pagkatapos, isinama niya ito sa kanyang trabaho. Magkasama silang bumisita kay Sunkyung. Sa pagdating nila, ikinabigla ni Dongkyung na agad na niyakap ni Sunkyung si Myeolmang. Maging ang litrato nilang tatlo ay nagbago na malinaw na patunay ng lihim na tulong ni Sunyoshin. Pagkaraan, magkahawak kamay na nagtungo sina Dongkyung at Myeolmang sa bagong bahay ni Suja, kung saan masaya silang nakisalo sa isang maliit na pagtitipon ng pamilya. Dahil isa na ngayong ordinaryong tao si Myeolmang, kailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Pinili niyang magtrabaho sa ospital dahil gusto niyang makatulong sa iba. Sa paglipas ng mga bagyong pinagdaanan, muling naglakad sina Dongkyung at Myeolmang sa tabing ilog upang pagmasdan ang tanawin. Sinabi ni Dongkyung na kahit matagal na ang lumipas, hindi niya malilimutan ang mukha ni Myeolmang. Ngayon nakasama na niya ito, hindi na siya nag-iisa. Sa sandaling iyon, muling ipinahayag ni Myeolmang ang kanyang pag-ibig sa kanya. Nagsama-sama ang buong pamilya upang gumawa ng kimchi. Habang nag-uusap, aksidenteng nabanggit ni Dongkyung na umiibig siya sa kanyang kapitbahay, na ikinatawa ng kanyang tiyahin dahil daw sa dugong minana. Naisipakita ng kanyang tiyuhin ang pagsang-ayon kay Myeolmang, kaya kinausap niya ito ng pribado at hinikayat. Sinabi pa ng tiyuhin na umaasa siyang, kapag ikinasal si Myeolmang kay Dongkyung, siya ang magiging haligi ng pamilya. Pagkatapos kumain, dahil nais ni Dongkyung na magpalipas ng gabi sa bahay ng tiyahin, umuwi si Myeolmang mag-isa. Pagdating sa bahay, sinunod niya ang bilin ni Dongkyung, nagsipilyo at natulog. Tumawag si Myeolmang kay Dongkyung, na nooy nagsusulat ng kanilang kwento sa isang nobela. Ngunit naubusan siya ng ideya, kaya't pinag-usapan nila ang magiging takbo ng kwento hanggang sa nakatulog si Myeolmang habang nag-uusap. Maya-maya, muling napanaginipan ni Dongkyung si Sunyoshin. Ipinakita ni Sunyoshin sa kanya ang paso ng bulaklak na ganap ng namulaklak. Sinabi rin niya na lagi siyang nasa simula, umaasang ang mga tao ay mananatiling may ngiti sa kanilang mga labi. Iyan ang kabuuan ng kanilang kwento, isang pag-ibig na nagwagi laban sa tadhana. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.